Nagsisimula ang kwento sa Lingnan Jiangzhou No. 7 Middle School, isang tahimik na hapon. Sa loob ng isa sa mga silid-aralan, tahimik na nag-uusap ang mga estudyante habang ang isang batang lalaki ay nakapatong ang ulo sa kanyang mesa, mahimbing na natutulog. Bigla, iminulat ng natutulog na estudyante ang kanyang mga mata nang may labis na pagkagulat, humihingal na parang nagising mula sa isang bangungot. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay sa mesa, tumayo, at sumigaw ng malakas na hindi niya ito tatanggapin, agad na nagulat ang lahat sa silid. Tumingin-tingin siya sa paligid ng may pagkalito, at ang ating bida ay desperadong sinusubukang unawain kung nasaan siya, nagtataka kung napunta ba siya sa impyerno. Hindi alam ng kanyang mga kaklase ang kanyang pinagdadaanan, kaya bigla silang napahagalpak ng tawa, tinatreto ang kanyang dramatikong pagsabog na parang isang biro lamang, dalawa sa kanyang mga kaklase ay pabulong na nang iinsulto sa kanya, tinatawag si Chin Fan na basura at isang inabandonang asong kalye na hindi pa rin matanggap na pinalayas siya sa pamilyang Chin. Nakatitig sa kanyang buo at walang sugat na mga kamay, halos hindi makapaniwala si Chin Fan na buhay pa siya. Dahil malinong niyang naaalala ang sandaling nadurog ang kanyang katawan hanggang maging alikabok. Tumingin siya pababa sa kanyang mesa na puno ng malulupit na insulto at graffiti tulad ng duwag, talunan, at inaabandonang panakbuhan. Doon niya natanto na siya ay talagang bumalik sa nakaraan, 500 taon ang nakalipas. Pabalik sa pinakamasakit na panahon ng kanyang buhay, noong pinalayas ang kanyang pamilya ng angka ng Qin, noong panahong yun, walang awang itinaboy ng makapangyarihang grupo ng Qin ang kanyang pamilya, tinawag silang walang silbing balakid at itinapon sa lansangan, kasunod ng kanilang pagbagsak, ang kanyang kaklase na si Wang Zhejian at ang kanyang sariling kasintahan na si Zhou Zuman ay hayagang kinutya ang kanilang pagkawasak, ipinagdiwang ang kanyang pagbagsak. Sa kabila ng pagkatapon, walang pagod na nagtrabaho ang kanyang mga magulang upang magtayo ng maliit na negosyo mula sa simula. Dahan-daang binabago ang kanilang kapalaran. Ngunit nang bumalik na ang pag-asa, ang kanyang masamang pangalawang tiyuhin ay nagplano laban sa kanyang mga magulang, na humantong sa kanilang kalunos-lunos na pag-aresto ng mga awtoridad. Dahil hindi nila mapatunayang inosente sila, parehong namatay nang hindi makatarungan ang kanyang mga magulang sa bilangguan, na nag-iwan kay Chin Fan na lubhang wasak ang puso at labis na nalungkot. Lalong lumala ang mga bagay nang targetin siya ng walang awang pamilyang Do at brutal na boldehin ang kanyang mga binti. Upang lalo pang maging traiko, ang kanyang kasintahang si Yinhua ay nadamay sa gulo at napilitang tumalon mula sa isang gusali hanggang sa mamatay sa harapan mismo ng kanyang mga mata. Binugbog, duguan, at pinagkaaitan ng lahat ng mahal niya, si Chin Fan ay naiwang gumagapang sa ulan na wala nang natira. Ngunit nang nasa bingit na siya ng kamatayan, biglang may mahiwagang lumilitaw na manlilinlang na nakalutang sa harapan niya. Tumingin pababa sa naghihingalong kabataan, ipinahayag ng matandang Panginoon na si Chin Fan ay talagang ang itinakda ng makalangit na daw. Sa kanyang nakaraang buhay, sinundan ni Chin Fan ang kanyang Panginoon patungo sa mundo ng paglilinang at nagdaan ng 100 taon ng pagsasanay hanggang sa siya ay naging banal na emperador ng katawang mortal sa kontinente ng Kangyuong. Sa kanyang tugatog, isang kidlat na pagsubok na lamang ang layo niya mula sa pag-akyat sa tunay na immortalidad. Sa kasamaang palad, ang hindi nalutas na puot mula sa kanyang nakaraan ay nagbunga ng makapangyarihang panloob ng mga demonyo, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa pagsubok, ngunit sa halip na wasakin ang kanyang kaluluwa, ang banal na kidlat ay nagpabalik sa kanya sa nakaraan, binigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Nang maunawaan ang nangyari, isang madilim at mapanganib ng ngiti ang kumalat sa mukha ni Chin Fan. Inihagis niya ang kanyang ulo pabalik at tumawa ng baliw mismo sa gitna ng klase, tuwang-tuwa na hindi siya pinabayaan ng langit. Pinapanood ang kanyang kakaibang kilos, inakala ng kanyang mga kaklase na siya ay tuluyan ng nabaliw at nag-aalala na baka bigla siyang sumabog. Isang estudyanteng may berdeng buhok ang tumayo at nagpas siyang lumapit upang sampilan si Chin Fan at ibalik siya sa kanyang lugar. Ngunit ang mga mata ni Chin Fan ay puno ng nakakatakot na determinasyon habang nanumpa siyang hindi patatawarin ang mga nagkasala sa kanya noon. Bago pa man makalapit ang estudyanteng may berdeng buhok, pinalakpak ni Chin Fan ang kanyang palad sa mesa, winasak ito ng may malakas na alon ng puwersa, gamit ang kanyang madilim na aura, tahimik siyang nanumpa ng paghihiganti laban sa pamilyang Qin, sa kanyang pangalawang tiyuhin, at sa walang awang pamilyang Do.
Ang marahas na pagsabog ng puwersa ay lubhang nagpasindak sa buong silid-aralan, at itinumba nito ang bully na may berdeng buhok dahil sa gulat. Sinuri ni Chin Fan ang kanyang kamay at napansin na bagamat ang kanyang kabataang katawan ay halos hindi makapagpalibot ng kahit kaunting espiritual na enerhiya, ito ay sapat na upang simulan ang kanyang paghahari ng paghihiganti. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aralan habang ang isang malakas at galit na boses ay nag-utos sa lahat na tumahimik. Isang nasa katanghaliang gulang na guro ang pumasok ng galit, nagagalit sa mga estudyante dahil sa pagkakagulo sa oras ng pag-aaral. Agad na itinuro ng bully na may berdeng buhok at ng isang babaeng kaklase si Chin Fan, nagrereklamo na siya ang gumising at nagsimula ng kaguluhan, tiningnan si Chin Fan ng may kasuklam-suklam, at ang guro ay nanlait sa kanya, tinawag siyang isang pulubing walang pinag-aralan, tinitigan ni Chin Fan siya ng tahimik, naaalala kung paanong ang mapagpanggap na gurong ito ang laging pinaka-eager na sip-ain siya habang siya ay nasa ibaba. Galit na inutusan ng guro si Chin Fan na lumabas at tumayo sa pasilyo bilang parusa, hindi alam na alam ni Chin Fan ang kanyang maruming sekreto. Alam ng bida na binili ng gurong ito ang kanyang sertipiko ng pagtuturo gamit ang pera at sa katunayan ay diploma lamang sa elementarya ang kanyang hawak, kaya naman nakangiti si Chin Fan ng may paghamak habang naghahanda siyang wasakin ang kanyang karera sa mismong sandaling iyon. Ang buong silid-aralan ay napabuntong hininga sa labis na gulat, namangha na talagang nang-ahas si Chin Fan na sumagot ng ganoon kahusay sa dekano ng disiplina. Nagalit ang dekano sa kawalang galang at sumigaw kay Chin Fan, hinihingi kung alam niya kung sino ang kausap niya. Hindi natitinag, naalala ni Chin Fan kung gaano kabulok ang dekanong ito, kamag-anak ng punong guro na tumatanggap ng suhol, nagpapalayas ng mahihirap na estudyante, at nagtatakip sa mga ebidensya para sa mga mapang-api noong nakaraang buhay niya. Itinuro siya ni Chin Fan at hayagang inilantad ang dekano bilang isang mapagpanggap na manloloko na nagnanakaw ng mga lesson plan mula sa kanyang mga nasasakupan, na nagdulot ng pagpanik ng dekano habang sumisigaw siya na tumahimik ito. Habang si Chin Fan ay napilitang sumunod sa tiwaling autoridad ng paaralan noong nakaraang buhay niya, ngayon ay panunuyan niyang tinanong ang dekano kung hindi ba siya ang nag-udyok ng sagot sa simula pa lang. Nanginginig sa galit, ipinataw ng dekano ang agarang 1 linggong suspensyon, nangakong may pampaaralang abiso at matinding parusa mula sa lupon ng paaralan. Hindi man lang naapektuhan ng banta, lumingon lamang si Chin Fan at lumakad palayo, ipinahayag na aayusin niya ang lahat ng utang mula sa kanyang nakaraang buhay simula ngayon. Habang nakangiti si Chin Fan ng casual sa kanyang paglabas, ang kahihiyan ay nagpaloko sa dekano, na nagpasya siyang pahirapan pa ang bata. Gumawa ng masamang balak sa kanyang isipan, nagpasya ang dekano na tawagin ang mga magulang ni Chin Fan sa paaralan at ipahiya sila sa harap ng lahat muli. Ngunit bago pa man makalabas si Chin Fan sa pintuan, bigla siyang tumigil, bumalik siya ng may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata, at malamig na tinanong kung talagang nang-ahas ang dekano na banggitin ang kanyang pamilya. Sa isang kisap mata, sinampal ni Chin Fan ang dekano ng malakas sa mukha, natanggal ang mga ngipin nito at bumagsak ito sa sahig. Lumingon si Chin Fan sa nagulat na silid-aralan at inutusan ang atensyon ng lahat gamit ang napakalakas na aura ng autoridad. Tumingin siya sa kanyang balikat ng may malamig at nakamamatay na titig, binalaan ng lahat ng kanyang mga kaklase na sinumang maglakas loob na sumalungat sa kanya ay magiging tulad ng dekano. Nakahiga ng kaawa-awa sa sahig habang hawak ang kanyang namamagang mukha, nauutal ang dekano sa takot, mahinang nagbanta na palalayasin siya. Tumingin si Chin Fan ng may lubos na paghamak at sinabi sa dekano na dapat siyang magpasalamat at ang kanyang pagpapalaki ang pumihil sa kanya na magbigay pa ng higit sa isang sampal, na iwang nakahawak sa kanyang masakit na namamagang pisngi. Ang tiwaling dekano ay walang nagawa kundi ang yumangal sa sakit at labis na kahihiyan. Isinampay ni Chin Fan ang kanyang backpack sa kanyang balikat at napagtanto niyang kailangan niyang maging mas malakas ng mabilis at magmadaling umuwi upang asikasuhin ang isang apurahang bagay sa takdang panahon na ito. Makalipas ang kalahating oras, lumipat ang eksena sa tahimik at mahirap na slums sa gilid ng lungsod. Naglalakad sa makitid at pamilyar na mga eskinita, tumingala si Chin Fan sa langit, namamangha pa rin na siya ay tunay na nakauwi na pagkatapos ng 500 taon. Naisip ni Chin Fan kung paanong ang maliit na bahay na iniwan ng kanyang lola ang tanging dahilan kung bakit nakaligtas ang kanyang pamilya matapos palayasin ng pamilyang Chin. Nang papalapit siya sa kanyang lumang bahay,
biglang may boses na tumawag sa kanyang palayaw, na ikinagulat niya. Ito ang kanyang ama na nagpupunas ng kanyang bisikleta at ang kanyang ina na naglalaba. Parehong nagtataka kung bakit siya umuwi sa oras ng klase, ang makita ang kanyang mga magulang na buhay at maayos ay nagpaluha kay Chin Fan. Naalala niya kung paano siya pinigilan ng kanyang pangalawang tiyuhin na makita sila bago ang kanilang bitay noong nakaraang buhay. Nang mapansin ng kanyang mga magulang na umiiyak ang kanilang anak, agad silang lumapit upang aliwin siya. Nagtanong kung siya ay inaapi sa paaralan at tiniyak na lagi nila siyang poprotektahan. Labis ang damdamin ni Chin Fan, niyakap niya ng mahigpit ang dalawa at sinabing maayos ang lahat at na-miss lang niya sila. Mahigpit din siyang niyakap pabalik ng kanyang mga magulang, bagaman nagkatinginan sila ng may pagkalito sa kanyang biglaang emosyonal na pagsabog. Ngumiti ng mainit ang kanyang ama at hinikayat siyang maging matatag tulad ng isang tunay na lalaki. At masayang nangako si Chin Fan na siya ay magiging mas malakas kaysa kaninuman. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang ng may malalim na pagmamahal. Tahimik na nanumpa na poprotektahan niya silang dalawa gamit ang kanyang buhay sa pagkakataong ito. Nang papuri pa lamang ng kanyang ama, biglang may isang mamahaling sasakyan na huminto sa harap mismo ng kanilang bahay. Narinig ni Chin Fan ang isang pamilyar at mayabang na boses mula sa loob ng sasakyan, kaya inis niyang ibinaling ang kanyang ulo sa kalsada. Bumaba mula sa mamahaling sasakyan si Zhou Yihang, ang pangulo ng Zhou Group, isang lalaking naaalala ni Chin Fan bilang isang walang utang na loob na traidor mula sa kanyang nakaraang buhay. Habang mainit na binabati ng kanyang ama si Old Zhou, tahimik na nakatitig si Chin Fan, naaalala kung paanong nakuha ng mapagpanggap na ito ang tiwala ng kanyang mga magulang, upang tulungan lamang ang kanyang pangalawang tiyuhin na sirain ang kanilang pamilya. Bago pa makapagsalita si Zhou Yihang, sumigaw ang isang mayabang na boses ng babae mula sa loob ng kotse. Sinabihan siyang tumigil sa pag-aaksaya ng oras sa mga pulubi. Bumaba si Zhou Zuman na nakasuot ng mababang purpurang damit, ang 18 taong gulang na anak ni Zhou Yihang, at ang kasintahan ni Chin Fan na hinahamak ang kanyang pamilya ng may lubos na paghamak. Pinanood ni Chin Fan ang kanyang mapagmataray na pag-uugali ng tahimik, hindi man lang naapektuhan ang kanyang kayabangan. Itinuro ni Zhou Zuman ng agresibo ang kanyang mga magulang at ipinahayag na siya ay narito upang putulin ang kanilang kasunduan, sinabing sila ay kabilang sa dalawang magkaibang mundo. Sa loob-loob ni Chin Fan, sumang-ayon siya na sila nga ay mula sa magkaibang mundo. Ngunit wala siyang alam na siya ang immortal na emperador na nakatingin sa kanya mula sa itaas. Humakbang si Chin Fan ng may mahinaong ngiti at tahasang tinanggihan ang kanyang pagtatangka na putulin ang kasunduan sa kanyang sariling kagustuhan, dahil alam niyang ang kanyang paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Galit na tanong ni Zhou Zuman kung ano ang ibig niyang sabihin. Iniinsulto siya bilang isang palaka na nangangarap kumain ng karne ng sisna. Nagalit si Zhou Zuman sa kayabangan ni Zhou Zuman, kaya sumagot pabalik ang ina ni Chin Fan, ipinaalala sa kanila na ang pamilyang Zhou ang orihinal na nakiusap para sa kasunduang ito. Si Zhou Yihang ay nagkunwaring mabuti sa pamamagitan ng pagsabi sa kanyang anak na magsalita ng magalang, bagaman galit siyang tumutol na ang pamilya ni Chin Fan ay hindi na bahagi ng angka ng Chin. Humakbang si Chin Fan at ipinaalala kay Zhou Yihang na ang kanyang ama ang nagligtas sa pamilyang Zhou noon, hindi ang angka ng Chin bilang isang buo. Inilantad niya kung paanong pinondohan ng kanyang ama ang matrikula ni Zhou Yihang, nagbigay ng puhunan sa negosyo, at gumawa ng mga koneksyon para sa kanya. Napagtanto ni Chin Fan na ang mag-ama ay naglalaro ng mabuti at masamang pulis upang manipulahin ang kanyang mga magulang. Kahit na sinubukan ng ama ni Chin Fan na pagbigyan ang kanilang pagtataksil, taimtim na inamin ni Zhou Yihang ang kanyang utang habang iginiit pa rin na ang kaligayahan ng kanyang anak ang una. Mayabang na inalok ni Zhou Zuman ang 10 milyong yuan upang bilhin pabalik ang kontrata, habang ang kanyang ama ay nagkunwaring galit at sinabing ang pera ay para gantimpalaan ang kabutihan ng matandang Chin. Panunuya na tinanong ni Chin Fan kung ang kaligayahan ni Zhou Zuman ay 10 milyon lamang ang halaga, naalala niya kung paanong sa kanyang nakaraang buhay. Ginamit ni Zhou Yihang ang kasunduang ito upang sirain ang kanyang mga magulang at lubusan silang ipagkanulo. Nagalit si Zhou Zuman, sumugod siya pasulong at sumigaw kay Chin Fan na huwag tanggihan ang kanilang alok o isipin na ang lumang kontrata ay nagbibigay sa kanya ng anumang kapangyarihan sa kanila. Sinubukan niyang sampilan siya sa mukha, tinawag siyang walang kwentang talunan na hindi karapat-dapat maging katapat niya. Hindi kumibo si Chin Fan, nahuli niya ang kanyang pulso habang umaamba ito ng may kadalian,
pinahinto ang kanyang sampal sa mismo nitong paggalaw. Binaluktot niya ang kanyang braso ng may nakakatakot na lakas, tinitigan siya ni Chin Fan nang may babala na siya ay nabubuhay lamang ngayon dahil nanunood ang kanyang mga magulang, napangiwi si Joe Zuman sa sakit, nagulat sa nakakatakot na pisikal na lakas ng mga kamay ng isang batang itinuturing niyang mahina, sa isang malamig na sigaw, inihagis ni Chin Fan siya sa lupa, ipinadapa siya sa semento nang may lubos na kahihiyan. Habang nagmamadali si Joe Yihang na tulungan ang kanyang anak na bumangon, casual na binalaan siya ni Chin Fan na ang isang sirang reputasyon para sa kawalang utang na loob ay maaaring sirain ang buong Joe Group. Habang minumura ng kanyang anak si Chin Fan, desperadong sinubukan ni Joe Yihang na ayusin ang sitwasyon, nakiusap sa matandang Chin at sa kanyang pamilya na maupo at makipag-usap ng mahinahon. Tinalikuran sila ni Chin Fan at sinabi kay Joe Yihang na kung gusto niyang makipag-usap, dapat niyang dalhin ang kanyang anak upang yumuko ng 100 beses sa harap ng kanilang pintuan muna. Tiniyak ni Chin Fan ang kanyang mga magulang, marahan niyang inihatid sila pabalik sa loob ng kanilang bahay, sinabing magtiwala sila sa kanyang pagpapasya ngayon. Nagalit si Joe Zuman sa kanyang kahihiyan, nanumpa siyang papatayin si Chin Fan, ngunit iginiit ng kanyang ama na umatras muna sila dahil hindi nila nakuha ang kontrata. Nagngangalit si Joe Yihang sa nakatagong galit, natanto niyang wasak na ang kanyang orihinal na plano at hindi niya maintindihan kung paano biglang naging matapang at matalim si Chin Fan. Habang tinutulungan niya ang kanyang galit na anak na makasakay sa mamahaling sasakyan, tiniyak ni Joe Yihang sa kanya nang may masamang tingin na marami pa siyang maruming paraan upang sirain ang pamilya ni Chin Fan. Nakaupo sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, nagngangalit si Joe Yihang sa galit, kinukumbinsi ang kanyang sarili na si Chin Fan ay nagbibluff lamang dahil hawak niya ang kontrata ng kasunduan laban sa kanila. Nanumpa siya na ang pamilya ni Chin Fan ay magdurusa ng kaawa-awang wakas tulad ng gusto ng pamilyang Chin, inutusan ng kanyang tsuper na umalis na habang nanunumpa siya ng paghihiganti. Mabilis na yumandar ang mamahaling sasakyan pababa sa kalsada, nag-iwan ng usok sa eskinita. Pinapanood silang umalis mula sa kanyang bintana, natanto ni Chin Fan na ang pamilyang Joe ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kontrata, kaya kinakailangan niyang gumanti muna. Bumalik siya sa loob, marahang hinawakan ng kanyang ina ang kanyang mukha nang may pag-aalala, parehong nagtanong ang kanyang mga magulang kung bakit siya tila ibang-iba ngayon. Tiniyak ni Chin Fan ang mga ito, inilapag niya ang kanyang kamay sa kamay ng kanyang ina, ipinaliwanag na nagkaroon lamang siya ng isang pagkamulat at nagpa siya na oras na upang mamuhay ng iba. Sa lubos na paninindigan, nangako siya na mula ngayon, wala nang mang-aapi o mag-iinsulto sa kanya muli, ni wala nang makakasakit sa kanyang mga magulang, nakatayo ang kanyang mga magulang na tila hindi makapagsalita, labis na naantig, ngunit namangha sa bagong kapanahunan at lakas ng kanilang anak. Sinisi nila ang kanilang sarili sa pagpapahirap sa kanya noon, at niyakap nila siya ng may luha, ipinahayag na kahit ano paman, siya ay palaging magiging kanilang karangalan at kagalakan. Inaliw ni Chin Fan ang mga ito habang tahimik na nanumpa sa kanyang sarili na bilang ang marangal na Usher Heavenly Sovereign, ganap niyang babaguhin ang mga alituntunin ng mundong ito. Nang gabing yun, tahimik na lumabas si Chin Fan na nakasuot ng hoodie, lumukso mula sa bubungan ng lungsod sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napansin niya kung gaano kaina ang espiritual na enerhiya sa Earth, kaya mabilis siyang gumalaw sa tanawin ng lungsod upang maghanap ng perpektong lugar para sa paglilinang. Sinundan niya ang mahinang bakas ng nakapaligid na enerhiya, dama po ang kanyang mga paa sa isang batong paamano na may tanawin ng isang liblib na katubigan. Nakatayo sa itaas ng mataas na paamano sa tabi ng lawa sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan, naramdaman niya ang nakapaligid na enerhiya na nakalatag sa tahimik na tubig. Naramdaman niya ang isang nakakagulat na mayamang deposito ng espiritual na enerhiya sa malapit, kaya ngumiti si Chin Fan sa kanyang swerte. Tumalon siya mula sa paamano at dama po ng walang hirap sa isang malaking bato sa gitna mismo ng lawa. Naramdaman ni Chin Fan ang siksik na espiritual na enerhiya na nakapalibot sa lawa. Natanto niyang ang pagsipsip nito ng buo ay magpapahintulot sa kanya na pumutok sa yugto ng pagdadalisay ng chi. Nakaupo ng naka-cross-leg sa bato, naisip niya na ang pagsisimula muli mula sa yugto ng baguhan ay isang biyaya sa pagkukunwari. Naalala niya kung paanong ang kanyang mabilis na pag-unlad sa nakaraang buhay ay nag-iwan sa kanya ng hindi matatag na pundasyon, na naging dahilan upang siya ay vulnerable sa panloob ng mga demonyo sa kanyang pagsubok sa kidlat.
Iniikot ni Chin Fan ang napakalaking haligi ng espiritual na enerhiya sa paligid niya. Nanumpa siyang magtatayo ng walang kapintasang pundasyon sa pagkakataong ito upang matagumpay siyang umakyat sa immortalidad. Habang sumisikat ang araw ng umaga, natapos ni Chin Fan ang kanyang magdamag na sesyon ng paglilinang, napapaligiran ng payapang liwanag ng umaga, iminulat niya ang kanyang mga mata at huminga ng maayos habang ang umiikot na espiritual na enerhiya ay bumabalik sa kanyang katawan. Biglang, isang makintab na gintong liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, hudyat ng isang malaking pagsulong sa kanyang pagmumuni-muni. Natuwa si Chin Fan sa sorpresa, natanto niya na habang nililinis ang kanyang mga meridian, nabuksan niya ang fairy golden eyes mula sa pamana ng matagumpay na fighting Buddha. Bagaman ang kanyang mababang antas ng paglilinang ay pumipigil dito na makapagdulot ng mabigat na pinsala ngayon, napansin niyang ang pangunahing kakayahan nitong makakita sa malayo ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Sa malapit, isang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ay nanunood kay Chin Fan ng may interes, nagkomento kung gaano bihirang makakita ng isang kabataan na nagmumuni-muni sa madaling araw, kilala bilang Elder Ye. Ang dating warlord ay nagsasanay ng kanyang martial arts habang iniisip kung bakit ang isang batang lalaki ay magmumuni-muni sa parke ng maaga. Napansin ni Chin Fan ang matanda at tumawa ng pabiro. Sinabi sa kanya na siya ay sumisip-sip lamang ng esensya ng araw at buwan. Nagpaalam si Chin Fan sa matanda at nagpas siyang umuwi na bago pa mapansin ng kanyang mga magulang na siya ay tumakas. Pinapanood ang batang lumakad ng may labis na kumpiyansa, ngumiti si Elder Ye, nakita niyang kawili-wili si Chin Fan. Isang bodyguard na nakasuot ng suit ang lumabas mula sa likod ng puno, iminungkahi kay Elder Ye na imbestigahan ang kaina-hinalang batang lalaki. Hindi pinansin ni Elder Ye ang ideya, itinuring na bata lang si Chin Fan bago nagtanong kung kailan darating ang flight ng kanyang apo na si Ziwen, tumingala sa maaliwalas na langit, ngumiti ng mainit ang mapagmahal na lolo, sabik na makasama ang kanyang babalik na apo. Pagdating sa kanyang bahay, masayang tinawag ni Chin Fan ang kanyang mga magulang habang pumapasok siya. Nagtanong ang kanyang ina kung bakit siya maagang lumabas, at inabot ni Chin Fan sa kanya ang isang sariwang supot ng almusal. Sinabing siya ay nagjogging sa umaga. Samantala, isang kaina-hinalang thug ang nanunood sa bahay ni Chin Fan mula sa kalsada habang kinukumpirma ang pagkakakilanlan ng kanyang target sa telepono, ngumiti ng masama ang thug at tinanggap ang trabaho. Kinutya si Chin Fan bilang isang madaling target, sa kabilang dulo ng linya, nakahiga si Joe Zuman sa isang mamahaling sofa, iniutos sa thug na huwag munang patayin si Chin Fan upang dahan-dahan niya itong pahirapan. Naramdaman ni Chin Fan ang thug sa labas, natanto niyang mabilis kumilos ang pamilyang Joe habang nag-aalala ang kanyang ina at sinabing tumawag ang paaralan tungkol sa kanyang insidente. Nang mag-alok ang kanyang ama na makipag-ayos sa paaralan, mahinahong sinabi ni Chin Fan na huwag silang mag-alala dahil tinuruan lamang niya ng leksyon ang tiwaling dekano habang tahimik niyang iniisip kung magkano ang binayad ni Joe Zuman sa kanyang hitman. Tiniyak ni Chin Fan ang kanyang mga magulang at may kumpiyansang hinulaang sa loob ng 3 araw, ang dekano mismo ang pupunta sa kanilang pintuan upang humingi ng tawad. Naiwang tula lang ang kanyang mga magulang sa kanyang hindi kapani-pani walang sinabi, tinitigan siya ng may pag-aalinlangan. Habang tumatakbo siya pabalik sa labas, sinigaw ni Chin Fan sa kanyang ina na gagamitin niya ang kanyang suspensyon upang sanayin ang kanyang katawan. Kumaway siya ng may maliwanag ng ngiti at nangakong ang kanyang pagsasanay ay magbibigay daan sa kanya upang maprotektahan ang kanilang pamilya sa hinaharap. Pinapanood siyang tumakbo, namangha ang kanyang ina at sinabing ang kanyang anak ay tunay na nagbago tungo sa isang ganap na naiibang tao. Bumalik si Chin Fan sa lawa at nagmuni-muni habang ang espiritual na enerhiya ay dumadaloy sa kanyang katawan ng may hindi kapani-pani walang bilis salamat sa kanyang 500 taon ng mga alaala sa paglilinang. Nakatuon ang kanyang isip, kumpiyansa si Chin Fan na hindi na magtatagal bago siya tumawid sa hangganan ng immortal na paglilinang. Nagpapahinga sa isang malapit na pavilion, napansin ni Elder Yu ang batang bumalik habang ang kanyang bodyguard ay nakaramdam ng hindi karaniwang nangyayari. Nagpanik ang bodyguard nang mapagtanto niyang ang nakapaligid na hangin ay mabilis na gumagalaw at ang enerhiya ng kapaligiran ay marahas na sinisipsip. Naramdaman ang hindi likas na penomena, lumingon si Elder Yu patungo sa lawa ng may labis na pagkamangha. Pinapanood ang napakalaking agos ng enerhiya na nagtitipon sa paligid ni Chin Fan, nagtaka si Elder Yu kung ang bata ay tunay na naglilinang,
ngunit nang marating ni Chin Fan ang isang kritikal na punto sa kanyang paglilinang, isang grupo ng mga upahang thug ang dumating sa lawa. Ang leader ng thug na may pulang buhok ay pumutok ng kanyang mga buko ng may masamang ngiti. Sinabi sa kanyang mga tauhan na may nagbayad ng malaki upang bugbugin ang batang yun. Hindi alam ni Chin Fan ang panganib na papalapit mula sa kanyang likuran, na natili siyang nakaupo sa bato habang ang espiritual na enerhiya ay dahan-daang umiikot sa kanyang paligid. Papalapit sa gilid ng lawa, nagyabang ang leader na napakadali at kumikitang trabaho ito at binalaan si Chin Fan na dumating na ang kanyang kapahamakan. Nang makita ng bodyguard na kinukulong ng mga thug ang bata, tinanong niya si Elder Ye kung dapat ba siyang makialam at asikasuhin ang sitwasyon. Tahimik na humigop ng tsaa si Elder Ye at inutusan ng kanyang gwardya na maghintay at obserbahan kung ang bata ay tunay na nagtataglay ng pambihirang lakas. Nagalit ang leader ng thug sa katahimikan ni Chin Fan, kaya inutusan niya ang kanyang alipors na videohan ang pagbugbog upang maipadala nila ang video kay Joe. Itinaas ng leader ng thug ang isang makapal na kahoy na pamalo at inihampas ito ng diretso sa ulo ni Chin Fan habang sumisigaw sa kanyang tauhan na huwag palampasin kahit isang sigaw. Hindi man lang lumingon si Chin Fan, walang pakialam niyang itinaas ang kanyang braso at hinuli ang hampas, nabasag ang kahoy na pamalo sa impact. Nanlaki ang mata ng leader ng thug sa labis na gulat habang ang kanyang sandata ay nagkawatak-watak laban sa braso ni Chin Fan. Sa isang tuloy-tuloy na kontra-atake, sinaktan ni Chin Fan ang leader ng thug gamit ang basag na patpat, na nagpabalik sa kanya sa hangin. Tumayo ng mahinahon mula sa malaking bato habang hawak ang basag na patpat, sinabi ni Chin Fan sa natitirang mga gun na dumating sila sa perpektong oras. Napapaligiran ng kumikinang na espiritual na enerhiya, ipinahayag ni Chin Fan na gagamitin niya sila upang painitin ang kanyang mga paa at kamay dahil naabot na niya ang yugto ng paglilinis. Gumapang mula sa mga palumpong, galit na inutusan ng sugatang leader ang kanyang mga gun na sabay-sabay nilang salakayin si Chin Fan, dahil sa kasakiman, sumugod ang mga gun ng sabay-sabay, sumisigaw na ang bata ay nagkakahalaga ng 200,000, madaling naiwasan ni Chin Fan ang kanilang pag-atake at naghatid ng brutal na mataas na sipa diretso sa panga ng isang gun. Sa iisang galaw, inihampas niya ang kanyang patpat at pinala pa ang isa pang umaatake sa lupa, na iwan itong sumisigaw sa sakit. Pinanood ng leader ng thug ang kanyang buong grupo na matalo sa loob ng ilang segundo, napangudmod siya sa labis na di paniniwala. Nanunood mula sa pavilion, inamin ng bodyguard na ang bata ay may hindi kapani-pani walang husay habang si Elder Ye ay tumawa, lalong naging kawili-wili sa kanya ang sitwasyon. Biglang, may batang boses ng babae na tumawag ng lolo, na ikinagulat ni Elder Ye at ng kanyang gwardya. Iniwan ni Chin Fan ang patpat sa tabi ng mga tal-unang thug at nagreklamo na sila ay masyadong mahina upang maituring na pampainit, na ikinatakot ng nanginginig na leader ng thug. Lumapit si Chin Fan sa takot na leader at malamig na ipinahayag ang kanyang pangalan, binalaan na walang sinumang maglalakas loob na galitin siya muli. Tumingin si Chin Fan pababa at naalala kung paanong ang mismong grupong ito ng mga thug ay sumalakay at bumugbog sa kanya sa kanyang nakaraang buhay. Noon, kinulong nila siya sa isang maruming eskinita at brutal siyang binugbog ng walang awa, hinawakan ng kanyang dating umaatake ang kanyang buhok. Binyantaan siyang huwag makipag-usap sa mga tagalabas o subukang kumapit muli sa pamilyang Joe. Binyantaan pa ng thug na sisirain niya si Chin Fan at ang kanyang mga magulang kung siya ay muling lalabas sa linya. Bumalik sa katotohanan ng leader ng thug at biglang napaiyak, desperadong nakiusap kay Chin Fan para sa awa at sinisi ang pamilyang Joe sa pag-utos ng pag-atake. Nang hingi ni Chin Fan ang perang binayad sa kanya ni Joe Zuman, agad na ibinigay ng takot na thug ang bank card at nauutal na sinabi ang password. Kinuha ni Chin Fan ang gold card at mumisi ng mapagtanto niyang sinubukan siyang patahimikin ni Joe Zuman upang protektahan ang kanyang reputasyon, nagpasya siyang papagbayarin siya ng mahal. Nang naghahanda na si Chin Fan na umalis kasama ang card, biglang may isang batang babaeng may pilak na buhok na sumigaw para tumigil siya. Hindi nauunawaan ang sitwasyon. Inakusahan siya ni Shekuan na nangunguna ng mga tao upang makipag-away at mang-hold up sa sikat ng araw, hindi pinansin ang kanyang lolo na tumatawag sa kanya. Sinamantala ng sugatang leader ng thug ang kanyang pagpasok at lumuhad na nakiusap sa kanya para sa tulong, sinabing binugbog ni Chin Fan ang lahat ng kanyang mga kapatid. Walang sinayang na oras si Chin Fan sa mga kasinungalingan ng mga thug,
Naghatid siya ng mabagsik na sipa diretso sa kanyang mukha, agad siyang pumikit, bumagsak ang leader ng thug sa damuhan na may dugong ilong, umuungol ng kaawa-awa sa sakit. Napabuntong hininga si Xie Kuan sa labis na gulat, nagulat na ang bata ay brutal na sumipa ng isang tao sa harapan mismo niya. Lumingon si Chin Fan sa nanginginig na gun at kinumpirma na lahat ay naitala sa kamera, tahimik na nagpasalamat kay Joe Zuman sa pagpapadala ng mga ganitong walang kakayahang hitman. Tumingin sa gold card ng may kumpiyansang ngiti, nagpasya siyang maghanda ng isang malaking sorpresa para kay Joe Zuman sa susunod na magkita sila. Nang utusan ni Chin Fan ang gun na ipadala ang video, galit na sumugod si Xie Kuan pasulong, nagalit na lubusan niyang binabaliwala ang kanyang mga utos. Sinubukan niyang hampasin siya, ipinahayag na walang thug na gumagawa ng gulo ang makakawala, ngunit madaling umiwas si Chin Fan sa kanyang atake at sinubukang sabihin sa kanya na siya ay nagkakamali. Tumangging makinig si Xie Kuan, naglunsad siya ng matinding martial arts attack, sinabing maaari niyang ipaliwanag ang kanyang panig sa pulisya, nagsagawa siya ng mataas na sipa upang pabagsakin siya. Ngunit madaling umiwas si Chin Fan at pinuna ang kanyang estilo bilang pakitang tao ngunit walang laman. Sa isang iglap, dumausdos si Chin Fan sa likuran niya at hinawakan ang kanyang balikat, ikinandado ang kanyang mga galaw habang siya ay galit na nagpupumiglas upang makawala. Nang makita ng bodyguard ni Elder Yu na nabihag ang kanyang batang amo, sumugod siya na parang bala, sumigaw kay Chin Fan na pakawalan siya agad. Hindi binitawan ni Chin Fan si Xie Kuan, walang pakialam niyang iniunat ang kanyang malayang kamay at hinarap ang buong lakas na suntok ng bodyguard, na lumikha ng nagniningas na impact. Parehong napabuntong hininga si Elder Ye at Xie Kuan sa labis na di paniniwala, na mangha na isang high school boy ang madaling nakaharang sa suntok ng isang sanay na martial artist. Tumingin si Chin Fan sa kamao ng bodyguard at napansin na siya ay isang sanay na martial artist at sinabi na dahil siya ang nagpasimula ng away, pinalibutan ni Chin Fan ang kanyang palad ng asul na espiritual na aura at nagtanong kung pwede rin siyang magpakaseryoso ng kaunti. Sa mabilis na palad na hampas, naglabas si Chin Fan ng isang pagsabog ng espiritual na puwersa na nagpabalik sa mabigat na bodyguard. Dumausdos ang bodyguard sa damuhan, hawak ang kanyang dibdib sa sakit, na nagtulak kay Elder Ye na magmadaling lumapit sa pag-aalala. Nagpanik si Xie Kuan sa labis na gulat, na pagtanto na si Uncle Wong, ang pinakamalakas na sundalo ng military region at isang martial artist sa tugatog ng Hidden Jin, ay natalo lang. Hindi niya maintindihan kung paanong isang piling operatiba ng militar ay pinabagsak ng isang high school teenager sa iisang galaw. Inamin ni Uncle Wong na nagpakita ng awa si Chin Fan sa pamamagitan ng pagkalag lamang ng kanyang buto. Tinanggap niya ang pagkatalo, na nagtulak kay Elder Ye na humingi ng tawad para sa kawalang ingat ng kanilang grupo. Tiniyak ni Elder Ye sa binata na wala silang masamang hangarin, ipinaliwanag sa kanyang nagulat na apo na si Chin Fan ay talagang biktima ng pag-atake. Habang nauutal si Xie Kuan sa pagkalito, ngumisi si Chin Fan at casual na kinumpirma na sila ang bumugbog sa hitman na inupahan ng kanyang kasintahan at ninakaw pabalik ang kanilang komisyon. Narinig ito ni Xie Kuan at natulala habang ang mga talunang thug sa damuhan ay nakiusap para sa awa at sinisi ang pamilyang Zhou sa pag-utos ng pag-atake. Marahang binitawan ni Chin Fan ang palso ni Xie Kuan, na nagpamula sa kanya sa kahihiyan habang lumapit siya sa kanya. Pabirong pinayuhan siya na iharap ang kanyang matinding pagkamakatarungan sa tamang mga tao sa susunod. Umalis si Chin Fan na naiwan si Xie Kuan na nauutal na humihingi ng tawad sa kanyang hindi pagkakaunawaan. Hanggan ni Elder Ye ang kanyang pagkamaginoo. Pinag-krus niya ang kanyang mga kamay sa paggalang at tinanong kung maaari silang magkakilala upang mabayaran niya ang nangyari ngayon. Tinanggihan ni Chin Fan ang alok ng kabayaran, ngunit nag-alok ng isang mahalagang payo dahil ang pagkikita ngayon ay tadhana. Tiningnan niyang mabuti ang matanda at hinimok ni Chin Fan si Elder Ye na magpa-full body check-up sa ospital pagkatapos niyang dalhin ang kanyang bodyguard doon. Ang kanyang nakababahalang medikal na babala ay nag-iwan kina Elder Ye at Xie Kuan na lubhang natulala. Habang lumalakad si Chin Fan papalayo, natanto ni Elder Ye na ang bata ay dapat na isang maalamat na Transformation Realm Grandmaster upang matalo si Uncle Wong ng ganun kadali, nagpasya siyang sundin ang kanyang payo. Nauutal na nagsalita si Xie Kuan sa di paniniwala, hindi niya maunawaan kung paano ang isang napakabata ay maaaring umabot sa ganoong imposibleng antas ng husay sa martial arts.
ipinahayag ni Elder Ye na ang makasalubong ang gayong pambihirang batang Panginoon ay isang biyaya mula sa langit para sa marangal na pamilyang Ye. Pinapanood ang papalayong figura ni Qin Fan. Tahimik na hinulaan ni Elder Ye na si Qin Fan ay hindi maiiwasang maging pinakamalakas na nilalang sa buong kasaysayan ng China. Samantala, sa isang marangyang mansyon, isang telepono ang bumagsak ng marahas sa salamin habang may sumisigaw sa matinding galit. Pinapanood ang video recording ng pagwawasak ni Qin Fan sa kanyang mga hitman. Nanginginig si Zhou Zuman sa galit, hindi makapaniwala na ang basurang kanyang hinahamak ay nagtataglay ng gayong nakakatakot na lakas. Pumasok sa kanyang isipan ang pagdududa habang iniisip niya kung si Qin Fan ay nagtatago ng kanyang tunay na kapangyarihan at nagpapanggap na mahina sa lahat ng oras. Pinawi ni Zhou Zuman ang kanyang takot at malamig na sumangot. Kinukumbinsi ang sarili na ang konting husay sa martial arts ay walang silbi laban sa ganap na kayamanan at kapangyarihan ng Zhou Group. Naglalagay ng lipstick sa kanyang vanity table, kinutya ni Zhou Zuman ang tinatawag na sorpresa ni Qin Fan. Tinawag niyang hanggal na mayabang si Qin Fan at tumawa na ang bitag ng kanyang ama ay nakahanda na at hindi na siya makapaghintay na mapanood siyang lumuhod sa pagmamakaawa. Samantala, sa bahay ni Qin Fan, nagulat ang kanyang mga magulang nang marinig ang biglaang alok na 6 na milyong yuan bilang kabayaran sa relocation para sa kanilang lupa. Habang kumakain si Qin Fan ng tanghalian, ipinaliwanag ng kanyang ina na may nag-alok ng 6 na milyon para sa kanilang lupa. Plano nilang gamitin ang pera upang muling simulan ang kanilang negosyo. Agad na nakaramdam ng duda si Qin Fan, naalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, ginamit ng kanyang mga magulang ang 10 milyon mula sa pamilyang Zhou bilang panimulang puhunan bago sila napatrap. Habang ang kanyang ama ay masayang nag-uusap tungkol sa pagbabalik gamit ang pera, humakbang si Qin Fan at sinabi sa kanyang mga magulang na hayaan siyang asikasuhin ang transaksyon sa lupa. Tumingin sa kanya ang kanyang mga magulang nang may pagkalito, nagulat sa kanyang biglaang kahilingan, tiniyak ni Qin Fan ang mga ito nang may ngiti, sinabing ang 6 na milyon ay masyadong mababa at nangakong pipilitin niya ang mga bumibili na mag-alok ng mas magandang presyo. Mamaya ng gabing yun, lumipat ang eksena sa marangyang labas ng pinakamalaking underground casino ng Zhangzhou. Nakasuot ng nakamamanghang H-coasher dress, pumasok si Zhou Zuman sa kasino kasama ang batang Panginoong si Son Yiming, tinatamasa ang mga papuri mula sa mga tao. Kasama ang maharlikang batang Panginoong Son Yiming, mahiyain na humajek-jek si Zhou Zuman, sinabing matagal na siyang naghahanda para sa mataas na klaseng pagtitipon na ito. Puno ang kasino ng mga celebrity at elite dahil ang event ay hino-host ng marangal na pamilyang Yi upang pagsamasamahin ang nakababatang henerasyon. Naglalakad sa gitna ng mga tao, nanumpa si Zhou Zuman na nakawin ang atensyon sa anibersaryo ng pinakamataas na underground casino ng Zhangzhou. Biglang, nagbulang-bulungan ang mga tao tungkol sa isang inabandonang anak ng pamilyang Qin na tumaya ng 200,000 chips sa isang round, na nakuha ang atensyon ni Zhou Zuman. Sa gaming table, inihayag ng dealer na si Qin Fan ay opisyal nang nanalo ng 2 milyong yuan sa chips sa isang taya. Humigop ng kanyang alak, tumingala si Qin Fan nang may ngisi at casual na binati si Zhou Zuman, hawak ang kanyang baso ng alak, panunuya na sinabi ni Qin Fan na nag-aalala siyang walang makakalaro sa sugal, na nag-iwan kay Zhou Zuman na lubhang natulala, ang mga nakapaligid na elite ay pabulong na nagkutsa-kutsa, inakalang si Qin Fan ay isang desperadong talunan na sumusubok ng kanyang swerte sa kasino dahil sa kawalan ng pag-asa. Ipinakita ni Qin Fan ang gold bank card at pilyang ipinahayag na ang kanyang panimulang puhunan na 200,000 ay buong galang na ini-sponsor ni Miss Zhou mismo. Nang tanungin ni Son Yiming kung kilala niya ang bata, nagulat si Zhou Zuman at tinawag si Qin Fan na walang iba kundi isang hindi mahalagang alaala ng nakaraan ng kanyang ama. Nagalit si Zhou Zuman at tinitigan si Qin Fan, sumigaw na ang mataas na klaseng lugar na ito ay walang puwang para sa isang pulubing tulad niya. Sumang-ayon si Son Yiming at mayabang na iniinsulto si Qin Fan bilang basura at isang ligaw na aso na pinalayas ng pamilyang Qin, sinabing ang perang ibinigay ni Zhou Zuman sa kanya ay dahil sa awa lamang. Samandal si Qin Fan nang hindi naapektuhan, tumawa na kung talagang kay Son Yiming si Zhou Zuman ay hindi pa tiyak. Inilabas niya ang selyadong kontrata ng kasal at inalok na ibigay ito kasama ang lahat ng kanyang casino chips kung matatalo niya si Zhou Zuman sa isang laro. Nang magbanta si Qin Fan na ipapakita ang kontrata ng kasal sa publiko, agad na pumayag si Zhou Zuman sa taya,
hiniling na si Chin Fan ay umalis magpakailanman kung siya ay matalo. Pinabayaan ni Zhou Zuman si Son Yiming na sumalang para sa kanya. Sabik na durugin si Chin Fan sa publiko, nagmungkahi si Chin Fan ng simpleng laro ng dice kung saan ang mas mataas na roll ang mananalo. Hinamon si Son Yiming na tanggapin ang hamon, kumpiyansa sa kanyang husay sa sugal. Kinutya ni Son Yiming si Chin Fan na siya mismo ang nagdadala ng kanyang kapahamakan, nagtawanan ng mga tao, tinawag si Son Yiming na eksperto sa dice habang kinukutya si Chin Fan sa pagpapahiya sa sarili. Inalag ni Son Yiming ang brass dice cup ng may bihasang husay, nagyabang na makikita kung sino ang mas mataas ang roll. Madaling hinawakan ni Chin Fan ang kanyang sariling dice cup, nakangiti ng mahinahon at nakatatawa sa buong proseso. Sabay na ibinagsak ng dalawang manlalaro ang kanilang dice cup sa berdeng felt table. Inihayag ni Son Yiming ang kanyang resulta na 26 na puntos, na nagpahiyaw sa mga tao dahil ang kanyang tsansa na manalo ay mukhang napakalaki. Binuhat ni Chin Fan ang kanyang cup ng may relax na ngiti at casual na ipinahayag ang kanyang tagumpay, na ikinagulat ng buong audience. Opisyal na idineklara ng dealer na si Chin Fan ang panalo sa round, na nag-iwan kina Son Yiming at Zhou Zuman na walang masabi. Nakapatong ang kanyang baba sa kanyang kamay sa tabi ng malalaking tambak ng chips, mahinahong sinabi ni Chin Fan kay Zhou Zuman na siya ay natalo. Tumangging tanggapin ang pagkatalo, galit na hiniling ni Zhou Zuman ang best 2 out of 3 rematch, sinabing ang 2 milyon ay wala lang sa kanya. Pumayag si Chin Fan ng walang pag-aalinlangan at itinaas pa ang taya, inalok na 100 ang kanyang bahay para sa 6 na milyong yuan sa susunod na round. Habang inihaharap ni Chin Fan ang dokumento, napabuntong hininga si Zhou Zuman, na pagtanto na ang 6 na milyon ay eksaktong tugma sa isang halaga, mabilis na yumandar ang kanyang isipan sa gulat habang kinikilala niya na ang 6 na milyong yuan ay ang eksaktong presyo na inalok ng kanyang ama upang bilhin ang bahay ng pamilya ni Chin Fan. Napansin ni Chin Fan na nauubusan na ng pondo ang kanyang mga kalaban, kaya casual niyang iminungkahi na hayaan ang sabik na mga manunood na sumali sa taya, na naging dahilan upang agad na tumalon ng mga sakim na tao sa pagkakataon. Tumangging umatras ang mayayabang na mayayamang duo at sabik na tinugma ang itinaas na taya, kumpiyansa na ang kanilang malaking kayamanan at suporta ng pamilya ay aagaw sa ating bida ng lahat ng kanyang pag-aari. Determinado na durugin si Chin Fan minsan at para sa lahat, mariing ibinagsak ng batang Panginoon ang kanyang dice cup sa mesa at agresibong ipinahayag na ang pinakamababang puntos ang mananalo sa mahalagang round na ito. Nang ipakita ni Son ang nakakagulat na mababang kabuuang puntos na 7 lamang mula sa 5 dice, sumigaw ang mga nakapaligid na tao sa tuwa, lubos na kumbinsido na walang paraan na matalo ng ating bida ang roll na yun. Habang panunuyang sinasabi ni Son na lumuhad siya sa kalye kasama ang kanyang pamilya, hindi naapektuhan si Chin Fan, mahinahong sinabi sa mayabang na batang Panginoon na tumingin ng mabuti, sa kumpiyansang ngisi, dahan-daang binuhat ng ating bida ang kanyang cup upang ipakita ang nakamamanghang kabuuang 6 na puntos, nakamit ang hindi kapani-pani walang tagumpay laban kay Son sa 1 puntos lamang. Muli, ang buong silid ay agad na nag-freeze sa labis na gulat, hindi maintindihan kung paanong nakakuha si Chin Fan ng isa pang himalang panalo sa pinakamaliit na margin. Upang lalong saktan ang kanilang mga sugat, ngumiti ang ating bida at panunuyang tinanong kung gusto nilang subukan ang best 3 out of 5 o best 4 out of 7. Tumangging maniwala ang mga bigong manunood sa kanilang mga mata, sumigaw sa galit at humiling ng isa pang round upang makita kung ang kanyang imposibleng sunod-sunod na panalo ay talagang magpapatuloy. Gayunpaman, isang nakasasakal na katahimikan ang bumalat kina Son at sa kanyang kasama, na nakatayong parang naparalisa habang sumasapit sa kanila ang nakakatakot na katotohanan na natalo nila ang lahat, basang-basa sa malamig na pawis, kinakabahang humakbang ang dealer ng kasino upang ipahayag ang huling resulta, idineklara na si Chin Fan ay opisyal ng nanalo ng nakakabiglang kabuuang 1 bilyong chips. Napapaligiran ng napakalaking bundok ng chips, panunuyang tinanong ni Chin Fan kung bakit tumahimik ang lahat, kinutya ang tinatawag na prominenteng pamilya dahil madaling naubusan ng pera. Hindi matanggap ang kanyang lubos na pagkawasak, tuluyang nawalan ng galit si Son Yiming, sumigaw na si Chin Fan ay dapat gumamit ng maruming panlilinlang upang manalo. Habang casual na naghahanda ang ating bida na tipunin ang kanyang napakalaking kinita at umalis, isang magalang na staff ng kasino ang lumapit sa kanya mula sa likuran upang maantala ang kanyang pag-alis. Sa mahigpit at magalang na tindig,
ipinaalam ng staff kay Chin Fan na ang head manager ng casino ay humiling ng pribadong pagpupulong sa kanya sa reception room. Walang pakialam na pumayag si Chin Fan na sumama, casual na inutusan ng staff na i-cash out ang kanyang chips upang makolekta niya ang kanyang bilyon-bilyon. Pagkatapos ng pulong, pinapanood siyang umalis, masayang inakala ng nawasak na mayayamang duo na dahil ang lugar na ito ay pag-aari ng makapangyarihang pamilyang Ye, garantisadong magbabayad si Chin Fan ng kanyang buhay sa pagdaraya. Si Chin Fan ay inihatid sa isang makinis na pribadong opisina kung saan isang matalim na lalaking nakasuot ng salamin ang tahimik na bumati sa kanya. Tinanggap siya ng diretso sa puso ng Shanchu Manor. Inihayag bilang si Long Wu, ang head manager ng kasino at eksperto sa sugal. Sumandal ang lalaki sa kanyang upuan at malamig na hiniling na ipaliwanag ni Chin Fan kung paano siya nandaya. Walang pakialam na kumamu ng tainga si Chin Fan, sinabing puro swerte lamang yon. Tahimik na tumawa na habang ang paggamit ng kanyang X-ray vision at espiritual na enerhiya ay pandaraya, ito ay mabibilang lamang kung mapatunayan nila ito. Tiningnan ang file ni Chin Fan, sumangot si Long Wu ng may lubos na paghamak, nakakatawa raw na ang isang itinakwil na anak ng pamilya na walang karanasan sa sugal ay maglalakas loob na targetin ang Shanchu Manor. Sabik na sirain ang mahinahong kumpiyansa ng ating bida, hudyat ng mayabang na manager ang kanyang dalawang nakakatakot na bodyguard na lumapit at bugbugin si Chin Fan. Hindi kumibo si Chin Fan at naglabas ng biglaang alon ng asul na enerhiya, casual na sinabi na ang bastos na pakikitungo ng Shanchu Manor ay tunay na malaking pagkabigo. Samantala, sa isa pang marangyang suite, ang may-ari ng Shanchu Manor ay mahinaong nakikipag-usap sa telepono sa kanyang anak. Sinabihan siyang alagaan ng mabuti ang medikal na check-up ng matandang Panginoon. Ngunit nang siya ay bumalik sa kanyang upuan na may dalang tabako, ang kanyang desk phone ay nagsimulang tumunog ng marahas na may apurahang tawag ng sakuna mula sa loob ng gusali. Naiinis sa biglaang pagkaantala, sumagot si Yezu sa telepono at narinig ang kanyang head manager na desperadong sumisigaw para sa agarang tulong. Sugatan at nakahiga sa sahig, nagpanik si Long Wu sa telepono, frantically na ipinaalam sa kanyang boss na isang intruder ang madaling nagpabagsak sa lahat ng kanilang mga gwardya. Nang sumigaw si Yezu sa di paniniwala at hingin kung sino ang nasa likod ng pag-atake, marahang inagaw ni Chin Fan ang telepono mula sa kamay ng manager, sumagot sa tawag, magalang na ipinakilala ng ating bida ang kanyang sarili at sinabi sa big boss na dahil tumanggi ang kanyang manager na i-cash out ang kanyang mga panalo, kailangan na lang nilang mag-usap ng personal. Iniwan ni Chin Fan ang wasak na silid at dahan-daang naglakad sa isang sementadong patio habang ang pilay na manager ay nagmamadaling sumunod sa kanya, desperadong nagbanta. Ipinagyabang ni Long Wu na ang pamilyang Ye ay makapangyarihang mga warlord na namamahala sa ilalim ng lupa ng Huaxia. Binalaan si Chin Fan na kahit lumuhad at magmakaawa ay hindi na magliligtas sa kanyang buhay. Patuloy niyang ipinagyabang na kahit anong pandarayang militar ang gamitin ni Chin Fan, ang big boss ay binabantayan ng mga makapangyarihang nakatagong eksperto na hindi matatalo ng kahit sinong ordinaryong manlalaban. Habang sinasabi ng manager na sisirain siya ng mga gwardyang ito, tahimik na kinutya ng ating bida ang mga ito, natanto niyang ang mga martial artist ng Earth ay hindi pa man lang nakakahawak ng tunay na paglilinang at naisip niyang pumunta siya rito upang kumuha ng katulong. Nang marinig ni Long Wu na gusto ni Chin Fan ang pamilyang Ye bilang kanyang suporta, tumawa siya na parang baliw ito, ngunit mahinahong binalaan ng ating bida na kung tumanggi ang boss sa makatarungang kasunduan, gagamit siya ng puwersa. Pinagnilayan ni Chin Fan ang kanyang mga opsyon at kinilala na kahit nasa ilalim ng lupa ang operasyon ng pamilyang Ye, ito ay may mas marangal na prinsipyo kaysa sa kanyang sariling mapagpanggap na mga kamag-anak. Naalala ni Chin Fan kung gaano kabilis at patas ang pakikitungo ng pamilyang Ye sa kanyang mga magulang sa kanyang nakaraang buhay. Kaya nagpa siya ang ating bida na ang pakikipag-alyansa sa kanila ay hahawak sa lahat ng kanyang problema sa mundo upang makapag-focus siya sa paglilinang. Hindi pa rin alam ni Long Wu kung sino ang kausap niya, kinutya niya ang itinakwil na batang Panginoon at napahagalpak sa tawa sa kanyang labis na kayabangan. Bago pa niya matapos ang kanyang panlalait, narinig ang mabibigat na yabag sa daan habang dumating ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng matatalim na suit na may dalang malalaking metal na malita. Sa paniniwalang dumating na ang kanyang mga pampalakas, nag-alab sa tuwa si Long Wu at agad na inutusan ng mga lalaki na sumugod at patayin agad ang bata. Ngunit sa labis na pagkagulat ng manager,
Biglang yumuko ang buong grupo ng may lubos na paggalang kay Qin Fan, magalang na tinanggap siya bilang kanilang pinagpipitagang Panginoong Qin. Nanlaki ang mata ni Long Wu sa labis na di paniniwala, lubos na naparalisa ng gulat habang si Qin Fan ay komandat sa bahagyang pagkagulat sa biglaang pagpapakita ng paggalang. Lumabas mula sa likod ng mga gwardya, magalang na yumuko si Boss Yezu at taimtim na humingi ng tawad kay Qin Fan sa pagpapabagal sa kanyang cash payout at sa hindi wastong pagtanggap sa kanya. Pagkatapos, itinuro niya ang dalawang bukas na briefcase na puno ng mga salansan ng pera. Opisyal na ipinakita kay Qin Fan ang kanyang buong 1 bilyong panalo. Nakahandusay pa rin sa lupa, desperadong sumigaw si Long Wu sa kanyang boss, hindi maintindihan kung bakit siya nagpapakita ng labis na paggalang sa isang itinakwil na anak ng pamilyang Qin. Nagalit si Yezu sa labis na katangahan ng kanyang manager, lumingon siya at naghatid ng mabagsik na sampal sa likod ng kamay sa mukha ni Long Wu, na nagpatalo ng kanyang salamin. Habang umuungol ang manager sa gulat, inutusan ni Yezu ang mga gwardya na tanggalin siya sa kanyang posisyon at parusahan ng mabigat sa ilalim ng mahigpit na regulasyon ng militar. Habang ang takot na manager ay kinaladkad palayo, sumisigaw ng awa, ipinakilala ni Yezu ang kanyang sarili kay Qin Fan bilang ang ika-4 na henerasyong tagapagmana at may-ari ng manor. Hinawakan ni Yezu ang kamay ni Qin Fan at nakiusap para sa kapatawaran sa ngalan ng kanyang hanggal na tauhan, inalok na tuparin ang anumang kahilingan ng ating bida upang mabayaran ang kawalang galang. Nagtataka kung bakit si Yezu ay ganoon ka-accommodating, itinuro ni Qin Fan na ito ang kanilang unang pagkikita. Ngunit inihayag ng boss na ang kanyang ama ay pinuri si Qin Fan bilang isang marangal na tagapagligtas. Nang marinig ang hindi inaasahang paliwanag na ito, komandat ang ating bida sa pagkagulat, nagtaka kung sino ang makapangyarihang amang ito. Biglang, isang mamahaling puting helicopter ang bumaba ng diretso sa patio na may malakas na boses na sumisigaw mula sa bukas na pinto habang tumingala si Qin Fan sa gulat. Bumukas ang pinto ng helicopter upang ipakita ang masiglang batang babaeng may pilak na buhok na masayang kamakaway, kasama ang kanyang marangal na lolo na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Habang masayang binabati ni Yezu ang kanyang anak, agad na pinagsama ni Qin Fan ang mga piraso, natanto niya na ang matandang lalaking kanyang tinulungan kaninang umaga ay ang patriarka ng pamilya. Ang matandang lalaki ay walang iba kundi si Ye Yongjin, ang dakilang patriarka ng pamilyang Ye at isa sa pinakamataas na ranggong general ng militar sa bansa. Nagtanong si Yezu kung bakit maagang umalis ang kanyang ama sa kanyang hospital check-up, ngunit galit na sinigawan siya ng matandang general dahil halos magdulot siya ng isang mapaminsalang pagkakamali sa kanilang pinagpipitagang tagapagligtas. Binati ni Qin Fan ang matandang general at tumawa tungkol sa kanilang hindi kapani-pani walang tadhana, habang inihayag ni Old Ye na nagmadali siyang pumunta sa sandaling narinig niya na ang ating bida ay nasa kasino ng kanyang anak. Sa lubos na pagpapakumbaba, yumuko ng malalim ang matandang general upang mag-alok ng kanyang formal na paumanhin, ipinahayag ang kanyang taus-pusong pagnanais na ang pamilyang Ye ay maging mga kaalyado ni Qin Fan, kasunod ng kanyang lolo, mahiyain na yumuko ang batang dalaga, na mula ang kanyang pisngi habang tahimik na nagbibigay galang sa ating bida. Magiliw na tinanggap ni Qin Fan ang kanilang kilos at pumayag na makipagkaibigan. Tahimik siyang natuwa na ang kanilang military instincts ay nagbigay daan sa kanila upang makilala ang kanyang tunay na kapangyarihan. Labis na natuwa si Yezu sa kanyang pagtanggap at ipinahayag na si Qin Fan ngayon ay nag-uutos ng buong katapatan ng pamilyang Ye. Inalok pa na ibigay ang Shanchu Manor bilang paumanhin. Tinanggap ni Qin Fan ang kanilang alyansa at nabanggit na habang sila ay magkaibigan na ngayon, ang pisikal na pagdadala ng 1 bilyong cash mula sa kasino ay maaaring maging abala, kaya, sabik na inalok ni Yezu na asikasuhin ito. Samantala, sa casino floor, nagngangalit si Joe Zuman sa sofa sa tabi ng batang Panginoong Son, galit na nagrereklamo kung paano sinira ni Qin Fan ang kanyang kalooban at pinahiya sila. Tiniyak ni Son sa kanya na kapag dinurog ng pamilyang Ye si Qin Fan at ibinalik ang kanilang pera, mapapanood nila siyang itapon sa lansangan, ngunit biglang sumigaw ang isang manunood na bumalik si Qin Fan. Sa labis na pagkamangha ng lahat, ang ating bida ay casual na naglakad pabalik sa bulwagan na walang sugat, na paligiran ng mga elite bodyguard ng manor na may dalang kanyang mga briefcase ng pera. Casual na inutusan ni Qin Fan ang mga bodyguard na i-load muna ang pera sa kanyang sasakyan at ang elite guard ay yumuko ng may lubos na paggalang, tinawag siyang Panginoong Qin sa harap ng buong silid,
Nang marinig ng mga nangungunang gwardya ng manor na tawagin ang itinakwil na outcast bilang Panginoong Qin, nawala ng malay sina Sun at Zhou sa labis na gulat. Lumapit si Qin Fan sa nagulat na mag-asawa at ipinahayag na dahil nakolekta na niya ang lahat ng kanyang panalo, siya ay bumalik upang maghatid ng isang huling chip sa kanila. Ngumisi siya ng may panunuyang ngiti, itinaas ang kanilang lumang kontrata ng kasal at panunuyang tinawag si Zhou Zuman bilang kanyang opisyal na kasintahan. Namutla si Zhou Zuman sa labis na takot, tinitigan siya ni Sun Yiming nang may di paniniwala habang ang mga nakapaligid na tao ay nag-uusap-usap tungkol sa kanyang lihim na kasunduan. Bulong ng mga tao kung paanong ang pamilyang Zhou ay nagtayo lamang ng kanilang kayamanan sa pamamagitan ng ama ni Qin Fan, na ginawa si Zhou na sentro ng isang nakakahiyang eskandalo. Ipinahayag ni Qin Fan na ang taksil na pamilyang Zhou ay lubos na hindi karapat-dapat sa kanyang angkan, at sa publiko ay pinunit niya ang kontrata ng kasal sa dalawa. Opisyal na binawi ang kanilang kasunduan. Inihagis ni Qin Fan ang pera sa hangin ng may ngiting kasiyahan. Buong galang na ipinahayag ng ating bida na ang inumin para sa buong kasino ngayong gabi ay nasa kanya. Habang sumisigaw si Zhou Zuman sa kahihiyan habang tumatawa ang mga tao, hinawakan siya ng galit na batang Panginoong Sun, pinaghihinalaang nagkaisa sila ni Qin Fan upang lokohin ang kanyang kayamanan. Desperadong sumigaw si Zhou Zuman na walang kahulugan ang kontrata. Ngunit galit na itinulak siya ni Sun palayo, ipinahayag na ang isang babaeng itinapon sa publiko ay lubos na mababa para sa kanya. Tumingin si Qin Fan sa kanyang balikat sa mag-asawang nagwawasakan, tumawa siya sa sarili. Umaasang nasiyahan sila sa espesyal na sorpresang regalong inihanda niya para sa kanila, habang nag-aagawan ng mga tao sa sahig upang pulutin ang nakakalat na pera. Ngumisi ang ating bida sa kasiyahan. Alam niyang ang kanyang malaking paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Mamaya ng gabing yun, sa kanilang maliit na apartment, masayang nagluluto ng hapunan ang ina ni Qin Fan, tuwang-tuwa na ang kinita ngayon ay magpapahintulot sa kanya na maghanda ng dagdag na ulam na karne bukas. Biglang, may bumusina sa labas, na nagtulak sa kanyang mga magulang na lumapit sa bintana, kung saan sila ay nakatitig sa di paniniwala sa isang globally limited edition luxury car na nakapark sa ibaba mismo. Lumabas ang mayabang na vice principal mula sa isang kotse at nagmadaling lumapit sa driver, frantically na tinatawag ang kanyang maimpluwensyang bayaw para sa tulong. Ito pala ang school principal na tiniyak sa kanyang bayaw na nilaktawan pa niya ang anibersaryo ng Shangshui Manor upang tulungan siyang makaganti kay Qin Fan. Naglalakad sa pasilyo, nagyabang ang tiwaling principal na pinanatili lamang niya si Qin Fan sa paaralan upang pahirapan siya para sa pangunahing pamilyang Qin. Habang sumasang-ayon ang dekano na ang bata ay walang utang na loob, dahil wala nang pakialam ang pangunahing pamilyang Qin sa kapalaran ng bata, panakot na ipinahayag ng principal na dapat nilang tapusin na si Qin Fan ngayon mismo. Ngunit nang sumugod siya sa apartment, nagyayabang natuturuan niya si Qin Fan ng mabigat na leksyon. Bigla siyang nanigas nang mapansin ang dalawang mahigpit na lalaking nakauniporme sa loob. Ang mga nakatatakot na gwardya ng pamilyang Yu ay tumitig ng buong katahimikan, naglalabas ng mabigat na aura ng awtoridad na agad na nagpalamig sa silid. Dahil sa labis na pagkagulat, ang principal at dekano ay pinawisan ng malamig. Lubos na naguluhan sa presensya ng mga nakakatakot na lalaking ito. Pabulong na nag-usap ang tiwaling duo, nagtataka kung napasok ba nila ang maling apartment at kung bakit may mga armadong sundalo sa loob ng ganoong sira-sirang gusali. Biglang, may pamilyar na boses na tumawag mula sa hagdan sa itaas. Kinilala sila bilang school principal at ang dekano ng disiplina. Dahan-daang naglakad pababa ng hagdan ang ating bida na nakasuot ng casual na damit, panunuyang tinanong kung bakit hindi siya ipinaalam ng kanyang mga kilalang direktor ng paaralan tungkol sa kanilang pagbisita ng maaga. Nang makabawi mula sa kanyang unang pagkabigla, galit na sumigaw ang principal kay Qin Fan, inutusan siyang tawagin ang kanyang mga magulang pababa upang magkasama silang humarap sa parusa. Mayabang na tumawa ang principal, nangakong papaluhudin at paiiyakin si Qin Fan sa pagmamakaawa dahil sa pagsalakay sa isang guro. Lubos na hindi alam na ang mga gwardya ay lumalapit sa kanyang likuran. Bago pa niya matapos, mariing ibinagsak ng mga gwardya ng pamilya ang dalawang administrador sa sahig. Pinigilan sila habang ang takot na dekano ay sumusubok na ipaliwanag kung sino sila. Tumingin pababa sa mga nagpupumiglas na lalaki na parang walang kwentang peste. Tinanong ng head guard si Qin Fan kung paano niya nais na hawakan ang mga walang ingat na hanggal na ito.
Tinawag ang ating bida bilang Panginoong Qin, hinihintay ng gwardya ang kanyang utos. Habang ngumisi si Qin Fan sa kasiyahan kung gaano kaginhawa ang paghahatid ng kanyang mga kaaway sa kanyang pintuan, nang marinig ng mga kahangahangang sundalo na tawagin ang estudyante bilang Panginoong Qin, namutla ang dekano sa labis na takot habang natanto niya kung kaninong mga tauhan ang mga ito, tumangging tanggapin ang sitwasyon, sumigaw ang principal sa galit, sa paniniwalang kumuha lamang si Qin Fan ng isang grupo ng mga ordinaryong thug upang protektahan ang sarili. Habang nagyayabang ang principal tungkol sa kanyang napakalawak na kapangyarihan at impluensya sa buong lungsod, mahinahong lumapit si Qin Fan at inutusan ng gwardya na bitawan siya. Sa pag-aakalang natakot ang ating bida sa kanyang katayuan, ngumisi ang hangal na principal at nagyabang na huli na para sa awa. Bago pa niya matapos ang kanyang iniisip, naghatid si Qin Fan ng mabagsik na sampal sa kanyang mukha, na nagpaikot sa mayabang na principal sa hangin. Nang makitang ang kanyang bayaw ay madaling pinalipad sa kabilang dulo ng silid, sumigaw ang dekano sa labis na takot para sa kanyang bagsak na principal. Ang mga gwardya ng pamilyang Ye ay nagpalakpakan sa tuwa, sabik na sinuportahan ang walang awang kilos ng ating bida at ipinagdiwang ang kanyang maluwalhating hampas. Hawak ang kanyang namamagang pisngi, nanlaki ang mata ng principal sa labis na di paniniwala, hindi maintindihan na ang isang ordinaryong estudyante ay talagang nang ahas na manakit sa kanya. Bago pa makabawi ang principal, humakbang si Qin Fan habang ang lalaki ay bumagsak ng husto sa kanyang mga tuhod sa sahig. Sumigaw ang principal sa sakit sa sahig habang ang takot na dekano ay nanginginig sa kanyang likuran, hawak ang kanyang mga kamay sa labis na pagkagulat. Tumingin si Qin Fan sa kanya ng malamig at inilantad ang lahat ng kanyang maruming sekreto, tinawag siyang basura dahil sa pagnanakaw ng pondo, pagtanggap ng suhol, pang-aabuso sa mga babaeng guro, at pangingikil sa mga estudyante. Naalala ng ating bida ang kanyang nakaraang buhay kung paanong sinira ng tiwaling lalaking ito ang mga inosenteng buhay, at lihim na nagvideo sa pagmamaltrato kay Qin Fan upang makisipsip sa pangunahing pamilyang Qin. Nang marinig ni Qin Fan na alista ang kanyang mga eksaktong nakatagong krimen, pinawisan ng malamig ang principal. Takot na ang kanyang madilim na sekreto ay nailantad. Desperado, sumigaw ang principal na si Qin Fan ay isa pa ring walang kapangyarihang magsasaka. Nagbanta na sisirain siya sa isang tawag sa telepono. Kaya, mahinahong inanyayahan siya ng ating bida na tawagan ang kanyang pinakamalakas na kaalyado. Inilabas ng principal ang kanyang telepono nang may masamang ngiti. Naisip niya sa sarili na ang number 7 middle school ay puno ng mayayamang elite, kabilang ang pangalawang batang panginoon ng pamilyang warlord na Ye. Malakas niyang ipinagyabang na ang pamilyang Ye ay kayang durugin si Qin Fan na parang insekto, na nagtulak sa ating bida na lumingon ng may ngisi at ipasa ang mensahe sa ibang tao sa silid. Biglang, pumasok si Boss Yezu sa silid na may dalang kahon ng regalo, na mukhang lubhang nagulat habang si Qin Fan ay panunuyang humingi ng kanyang opinyon. Namumula sa matinding galit, frantically na tiniyak ni Yezu sa ating bida na huwag pakinggan ang nakamamatay na kabalbala ng principal. Nang makilala ang makapangyarihang pinuno ng Shanchu Manor mismo, parehong sumigaw ang principal at dekano sa labis na takot, lubos na hindi makapaniwala sa kanyang presensya. Agad na nilinaw ni Yezu kay Qin Fan na ang kanyang pamangkin ay pumasok lamang sa paaralan para sa mga mapagkukunan nito. Mariing itinanggi ang anumang opisyal na koneksyon sa pagitan ng pamilyang Ye at ng tiwaling administrasyong ito. Nang makitang ang mataas na ranggong gwardya ay sumaludo kay Yezu nang may malalim na paggalang, tuluyang natanto ng takot na dekano na ang mga sundalong ito ay kabilang sa pamilyang Ye. Desperadong iligtas ang sarili, gumapang pasulong ang principal at hinawakan ang pantalon ni Yezu, umiiyak habang nagtatanong kung bakit siya ay pinuprotektahan ng isang titan tulad niya ang isang itinakwil na outcast ng Qin. Tumingin si Yezu sa kanya na parang bangkay at tinanong kung ang isang patay na tao ay nagsasalita. Ngunit sinabi ni Qin Fan na ang pagpapatawad sa kanya ng masyadong mabilis ay magiging labis na awa, nang malaman na ang kanyang kapalaran ay selyado na. Tuluyang namutla ang principal habang ang kanyang kaluluwa ay tila umalis sa kanyang katawan sa labis na takot, dahil sa sobrang pagkabigla at takot, nawala ng malay ang principal at bumagsak sa sahig, naiwan ang nanginginig na dekano na nauutal sa labis na pagpanik sa hindi kapani-pani walang suporta ni Qin Fan. Tuluyang nawala sa katinoan ang dekano, frantically na sumigaw kay Qin Fan,
hinihingi kung paanong ang isang ordinaryong high school student ay nakakuha ng suporta ng kataas-taasang pamilyang Ye. Ikinibit ni Chin Fan ang kanyang balikat nang may walang pakialam ng ngiti at casual na sumagot na pumunta lamang siya sa kasino at nanalo ng kaunting pera, na nag-iwan sa dekano na lubhang naguluhan. Makalipas ang ilang sandali, nagdala ang mga elite guard ng marangyang pagkalat ng mga gourmet dish, naghain ng isang handaan na angkop para sa maharlika sa loob mismo ng maliit na apartment. Pag-uwi sa hindi kapani-pani walang tanawin, ang mga magulang ni Chin Fan ay naupo sa mesa na puno ng handaan, lubos na walang masabi habang tinitigan ang kanilang anak. Kinakabahang nagtanong ang kanyang ama kung ano ang nangyayari, nagtataka kung ang mga mataas na katayuang individual na ito ay talagang nagpunta rito upang humingi ng tawad sa kanila. Takot sa kanilang buhay, yumuko ang mga tiwaling opisyal ng paaralan sa sahig, umiiyak at sumisigaw ng mga apurahang paghingi ng tawad sa pangingikil sa pamilya noon. Habang naaalala ng kanyang mga magulang kung paano sinira ng mga sapilitang bayarin ang kanilang pananalapi, nagpakumbaba ang principal at umamin na sadyang ginulo niya sila upang makisipsip sa pamilyang Chin. Malamig na hudyat ni Yezu ang kanyang mga gwardya na kalad ka rin ang nagpapakumbabang duo palayo. Nangakong ilalantad ng pamilyang Ye ang lahat ng kanilang krimen sa publiko at tiyaking mabubulok sila sa bilangguan. Tiniyak ni Chin Fan sa kanyang mga magulang na ang paaralan ay hindi na magiging problema. Ngumiti siya habang ang kanyang mga magulang ay nakaramdam ng malalim na ginhawa sa pagkakita ng hustisya. Lumingon si Chin Fan kay Yezu at casual na nagpalit ng paksa, tinanong kung paano naging ang negosasyon sa negosyo ng kanyang pamilya kanina. Masayang iniulat ng ama ni Chin Fan na sa tulong ng pamilyang Ye, ang kanilang bagong negosyo ay naging maayos, habang mainit na iginiit ni Yezu na ang kanilang mga pamilya ay panghabang buhay ng kaalyado. Iminungkahi niya na tamasahin ng kanyang mga magulang ang handaan, lumayo si Chin Fan upang magkaroon ng pribadong usapan kay Yezu, na iwan ang kanyang mga magulang na puno ng pasasalamat. Pumunta si Chin Fan sa isang tahimik na silid at tiniyak ni Yezu sa ating bida na ang bawat nakakahiyang video at record mula sa paaralan ay nabura na kinilala ni Chin Fan sa isang tango. Inabot ni Chin Fan ang isang kahon ng inihandang gamot at ipinaliwanag na ang mga halamang gamot na kanyang nakalap ay sapat na upang gamutin ang matandang General Ye, na nagpasaya kay Yezu sa sobrang damdamin, nasiyahan sa ganap na katapatan ng pamilyang Ye. Formal na hiniling ni Chin Fan na pangalagaan nila ang kanyang mga magulang, na masayang ipinangako ni Yezu na tutuparan ng walang pagkukulang. Huminto si Yezu nang may seryosong ekspresyon. Nag-atubili sandali bago umamin na ang pamilyang Ye ay talagang may malaking pabor na kailangan mula sa kanya bilang kapalit. Inanyayahan siya ni Chin Fan na magsalita ng malaya, nakinig siya habang ipinaliwanag ni Yezu na dahil sa kanilang military ties, ang kanilang pamilya ay madalas na nakikipag-ugnayan sa mga nangungunang martial artist. Inihayag niya na 9 na taon na ang nakalipas, sa isang labanan sa hangganan, ang kanilang pamilya ay nagdusa ng matinding pagkatalo laban sa isang nakamamatay na mersenaryo sa tugatog ng Hidden Jin Realm. Ang mersenaryong yun, si Lanye Shang, ay iniulat na ngayon na umakyat sa Transformation Realm Grandmaster, nakatayo sa ganap na tugatog ng mundo ng martial arts ng China. Bagaman ang pamilyang Ye ay halos hindi siya natalo noon at ipinatapon siya ng 10 taon, ang kanyang 10 taong pagbabawal ay nagtatapos na, at siya ay tiyak na babalik upang maghayganti. Nang malaman kung bakit sila desperado na kumuha sa kanya, tinanong ni Chin Fan kung gusto nila ng isang malakas na manlalaban, ngunit nilinaw ni Yezu na sila ay naghahanap ng isang tunay na Diyos na tagapagbantay. Yumuko si Yezu nang may lubos na paggalang at ipinahayag na dahil sa napakalaking potensyal ni Chin Fan, ang pamilyang Ye ay pinarangalan na maglingkod bilang isang hakbang sa kanyang pag-angat sa kapangyarihan. Naantig sa kanilang katapatan, iniunat ni Chin Fan ang kanyang kamay nang may mainit na ngiti, sinabing talagang nagustuhan niya ang buong pamilyang Ye, nakipagkamay si Yezu nang may malalim na paggalang at hiniling sa ating bida na alagaan sila sa hinaharap, na nagtatak ng isang makapangyarihang bagong alyansa sa pagitan nila. Mamaya ng gabing yun, bumalik sa kanyang silid, umupo si Chin Fan nang naka-cross-leg sa kanyang kama habang ang makulay na asul na espiritual na enerhiya ay umiikot sa kanya at sa kanyang mga nakalap na halamang gamot. Hawak ang isang dilaw na talisman, pinagnilayan ng ating bida ang kaaway, kinilala na ang pag-abot sa Transformation Realm sa Earth ay gumagawa sa isang tao na halos hindi matatalo sa mga mortal, sinindihan niya ang talisman ng gintong apoy,
at isang banayad ng ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha habang inamin niya na siya ay talagang sabik na harapin ang mabigat na kalabang ito. Kinokontrol ni Chin Fan ang gintong apoy sa kanyang mga daliri, naghahanda upang simulan ang masalimuot na proseso ng pagdadalisay ng alchemical na Paeldores. Sa isang nakatuong utos, sumabog ang napakalaking gintong apoy sa silid, nilamon ang mga lumulutang na halamang gamot upang makuha ang kanilang purong esensya. Dahil sa matinding kakulangan ng espiritual na enerhiya sa mga halamang gamot ng Earth, umaasa si Chin Fan sa dami at maraming pagtatangka upang bahagyang makapagdalisay ng isang pangunahing puan pill. Sinuri niya ang 3 gintong Paeldores sa kanyang kamay at napangisi sa kanyang kasalukuyang mababang kahusayan sa pagdadalisay, natanto niyang kailangan niya ng mas mahusay na pangmatagalang estratehiya para sa Altmaya. Dahil ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang ay mababa pa, inilagay niya ang isang Paeldores sa kanyang bibig, napansin na ito ay sapat na upang palakasin ang kanyang pisikal na katawan sa ngayon. Inilipat ni Chin Fan ang enerhiya ng Paeldores at inaktibo ang Kangkong Art, ang ganap na pinakamahusay na foundational cultivation technique para sa kanyang kasalukuyang yugto. Sa lubos na focus, iginuhit niya ang bawat patak ng nasipsip na espiritual na enerhiya ng malalim sa kanyang core, mahigpit na pinipiga ang kapangyarihan sa loob ng kanyang mga meridian. Iminulat niya ang kanyang kumikinang na mga mata at pinalaya ang nakakompress na enerhiya sa buong kanyang sistema upang lubusang painitin at dadalisayin ang kanyang pisikal na laman. Kinabukasan ng umaga, dumating si Chin Fan sa Grand Y Family Mansion, kung saan 2 maayos na hanay ng mga tagapaglingkod at gwardya ay yumuko ng may malalim na paggalang upang salubungin siya. Si Old General Ye at ang kanyang pamilya ay binati ang ating bida ng may masayang tawa, habang si Chin Fan ay casual na nag-alok ng magiliw na pagbati sa buong sambahayan. Masayang inihayag ng matandang general na kinumpirma ng mga doktor ang isang himalang paggaling sa kanyang kalusugan pagkatapos inumin ang panimulang gamot kahapon. Mainit na ipinaliwanag ni Chin Fan na ang Paeldores kahapon ay isang banayad na test product lamang upang ihanda ang kanyang mortal na katawan para sa komprehensibang paggamot ngayon. Upang matiyak na walang pagkagambala sa panahon ng paggamot, ang mga miyembro ng pamilya ay nagpaalam upang maghintay sa labas, nagtitiwala sa matandang patriarka sa mga kamay ni Chin Fan. Habang magalang na inanyayahan ni Chin Fan ang matandang general na umupo, napansin niya ang kabataang nakasuot ng pulang jacket na nagtatagal malapit sa pintuan bago lumabas. Pinanood ni Chin Fan ang kabataang lumabas, tahimik niyang nabanggit ang pangalang Ye Hakuan, kinilala siya bilang isang mahalagang miyembro ng nakababatang henerasyon ng pamilya. Inilagay ni Chin Fan ang kanyang kamay sa palso ng matandang general at nag-channel ng asul na espiritual na enerhiya upang simulan ang proseso ng paggamot. Habang siya ay nagtatrabaho, naalala ni Chin Fan ang kanyang nakaraang buhay, naalala kung paanong si Ye Hakuan ang tanging mayamang bata na sumubok na protektahan siya nang siya ay bugbugin ng mga bully sa ulan. Noon, habang si Chin Fan ay nakayuko ng walang magawa sa lupa, matapang na humakbang si Yang Hakuan sa pagitan niya at ng mga bully. Ang mayabang na bully na si Ye Halan ay nagsabing nadumihan ni Chin Fan ang kanyang mamahaling sneakers, sinabihan si Hakuan na huwag sayangin ang awa sa isang itinakwil na outcast ng pamilyang Chin, nang hilingin ng bully na lumuhod si Chin Fan o pagbayarin ang kanyang mahihirap na magulang, walang pag-iimbot na inalok ni Hakuan na bayaran ng sapatos mula sa kanyang sariling bulsa. Ngunit dahil sa labis na takot at pananakot, ang batang si Chin Fan noon ay lumuhad sa basang semento. Sumigaw si Ye Hakuan na tumayo siya ng may dignidad, ngunit mapait na sumagot si Chin Fan na walang sino man ang makakaprotekta sa kanya magpakailanman. Sa takot na mas malala ang paghihiganti kapag wala si Hakuan, tiniis ni Chin Fan ang kanilang walang tigil na panlalait habang tinatawanan ng mga bully ang kanyang kaduwagan. Nagtalo si Hakuan na ang pagsuko ay hindi makakapigil sa pang-aabuso. Ngunit umiyak si Chin Fan na walang kapangyarihan o katayuan, wala siyang paraan upang lumaban, narinig ang kanyang walang magawang pakiusap, si Yang Hakuan ay nakatayong lubos na walang masabi, hindi masagot ang malupit na katotohanang kinakaharap ng bata, umalis si Hakuan sa ulan at malamig na sinabi na ang mga tumatangging ipaglaban ang kanilang sarili ay hindi karapat-dapat iligtas. Bumalik sa kasalukuyan, napagnilayan ni Chin Fan na noon, ang takot at kaduwagan ang pumihil sa kanya na tanggapin ang tunay na kabutihan ni Hakuan. Dahil hindi sila magkaklase,
hindi na muling nagtagpo ang kanilang mga landas pagkatapos ng maulang araw na iyon sa kanyang nakaraang buhay. Namangha si Chin Fan sa tadhana, ngumiti siya habang ginagamit ang kanyang kataas-taasang medikal na sining upang lubusang ayusin ang mga panloob na organo ng matandang general. Ang makulay na espiritual na enerhiya ay muling nag-ugnay sa mga nasirang meridian ng matandang general, nagpapanumbalik ng buong sigla sa kanyang tumatandang katawan. Natapos ang paggamot, tinanong ni Chin Fan kung ano ang kanyang pakiramdam at ang matandang general ay tumalon sa labis na tuwa, bulalas na parang ata siya ng maraming taon. Inabot ni Chin Fan ang isang bote ng physics strength and pills para sa pamilya at umalis, naiwan ang matandang patriarka na labis ang pasasalamat. Ngumiti siya ng mainit at casual na sinabi na huwag na itong banggitin, dahil may espesyal na ugnayan siya sa pamilyang Ye. Sa labas, ang pamilya ay yamakap ng may luha sa kanilang ganap na gumaling na patriarka, habang si Ye Hakuan ay nakatayong tulala na ang walang lunas na karamdaman ay napagaling ng napakabilis. Hinawakan ni Yezu ang kamay ni Chin Fan at nanumpa na ang pamilyang Ye ay hindi malilimutan ang negel iligtas buhay na pabor na ito. Habang tiniyak ng ating bida na ito ay simula lamang ng kanilang pakikipagsosyo. Sabik na tinanggap ni Yezu ang kanyang kahilingan at sinabing mag-utos lamang siya. Kaya, hiniling ni Chin Fan na tulungan siyang maghanap ng mga lugar na mayaman sa espiritual na enerhiya tulad ng kalapit na lawa. Humiling din si Chin Fan ng 5 napakabihirang espiritual na halamang gamot. Naisip ni Chin Fan na ang maagang pagsisimula sa mga bagay na ito mula sa kanyang nakaraang buhay ay magpapahintulot sa pamilyang Ye na makuha ang mga ito ng madali. Binanggit ng ating bida na siya ay babalik sa paaralan upang mapanatiling masaya ang kanyang mga magulang at si Yezu ay mainit na tumawa, nangakong itatago ang kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan mula sa kanyang pamilya. Inihayag ni Yezu na ang pamunuan ng paaralan ay lubusang nalinis at napalitan ng mga tauhan ng pamilyang Ye. Iminungkahi ang isang malaking pagdiriwang bilang parangal kay Chin Fan. Nang magulat si Chin Fan, ipinaliwanag ni Yezu na ang mga nagpapasalamat na guro at estudyante ay sabik na malaman ang pagkakakilanlan ng hindi kilalang bayani na nagpalaya sa kanilang paaralan mula sa katiwalian. Tumanggi si Chin Fan sa isang formal na pagdiriwang, mapagpakumbaba niyang iminungkahi na mag-organisa na lamang ng masasayang aktibidad sa paaralan, upang bigyan ng lahat ng pagkakataon na magpahinga at magsaya. Di nagtagal, nagsimula ang No. 7 Middle School ng kanilang Grand Spring Sports Meet sa ilalim ng kanilang bagong mapagbigay na pamumuno, namangha ang mga estudyante sa napakalaking sukat ng event. Nagulat sila na ang paaralan ay gumastos ng labis na pagsisikap sa sports dahil ang mga nakaraang paligsahan ay palaging napapabayaan, naglalakad sa track, pinuri ng mga estudyante ang hindi kilalang bayani sa likod ng bagong pamamahala. Lubos na hindi alam na ang Diyos na kanilang pinasasalamatan ay nag-uunat sa malapit. Habang nag-uunat si Chin Fan sa field, napagnilayan niya ang kanyang kamakailang pag-unlad sa paglilinang, tuwang-tuwa na natapos na niya ang kanyang body refinement at na-unlock ang rudimentary health-suppressing physique. Nang kanyang pinaplano ang kanyang susunod na hakbang sa paglilinang, isang masayang boses ang tumawag sa kanya habang ang batang dalaga ay masayang kamakaway kasama si Ye Hakuan. Namula siya habang ipinaliwanag na inilipat siya ng kanyang ama sa klase ni Chin Fan, lihim na naisip sa sarili na ang ating bida ay mukhang mas gwapo kaysa noon. Ngumiti si Chin Fan ng mainit habang inihayag ng mga loudspeaker ang opisyal na pagsisimula ng kompetisyon, tinawag ang lahat ng estudyante na magtipon. Magkasamang naglakad sa field, tiningnan ni Chin Fan si Ye Hakuan at casual na nagtanong kung mayroon siyang nasa isip. Nagatubiling nagtanong si Hakuan kung ang mga chismis tungkol sa pagtalo ni Chin Fan sa mga nangungunang martial artist ay totoo, kung saan ang ating bida ay ngumisi at nangakong ipapakita sa kanya ng personal. Isang starter pistol ang pumutok sa hangin, hudyat ng pagsisimula ng track running event, bago pa man makahabol ang ibang mga mananakbo, dumaan si Chin Fan sa kurso at tumawid sa finish line, na nag-iwan sa lahat na nakanganga sa labis na di paniniwala. Sumunod sa tennis tournament, naghatid ang ating bida ng napakalakas na smash na nagwasak sa bola at lumikha ng bunganga sa lupa, na ikinatakot ng kanyang kalaban. Lumipat sa long jump competition, tumalon si Chin Fan mula sa board ng may paputok na puwersa. Lumipad siya ng lampas sa sandpit at nagwasak ng world record sa iisang talon, na iwan ng mga opisyal na nakatitig sa labis na gulat. Lumipat sa basketball court, naghatid si Chin Fan ng mabagsik na slam dunk na nagwasak sa buong backboard.
Nakatayo ng may kahihiyan na hawak ang sirang hoop, buntong hininga ang ating bida sa sarili, natanto niyang kailangan niyang magpigil pa sa paligid ng mga ordinaryong tao. Ang mga tao ay sumigaw sa labis na kasiyahan habang ang batang dalaga ay masiglang pumapalakpak kasama ang kanyang lolo sa grandstand. Gayunpaman, mataas sa bleachers, isang misteryosong figura na nakasuot ng madilim na damit ang tahimik na nanonood sa ipinakita ni Chin Fan, nagsalita sa kanyang headset, kinumpirma ng isang kaina-hinalang operatiba na malinaw ang seguridad at inutusan ng kanyang koponan na pumwesto para sa kanilang kilos. Samantala, sa swimming pool ng paaralan, nagsisimula na ang huling mga paligsahan sa tubig habang ang mga manlalangoy ay humahati sa tubig. Natural, madaling nakuha ni Chin Fan ang unang pwesto para sa klase 1, casual na nagpunas ng tubig sa kanyang mukha habang inihayag ng referee ang kanyang tagumpay. Nang makita ang kanyang perpektong nililok na pangangatawan, ang mga babae sa audience ay sumigaw sa tuwa, lubos na naakit sa kanyang kagwapuhan, nakaupo sa tabi ng kanyang ama. Ang batang dalaga ay sumimangot sa selos sa mga fangirls, habang si Yezu ay tumawa na tila nudge-enjoy naman si Chin Fan, ngumiti ng mainit ang matandang general. Sinabing ang isang mababaw na pawn ay hindi kailanman makakahawak sa isang dragon tulad ni Chin Fan magpakailanman. Humihingal sa gilid ng pool, napabuntong hininga si Ye Hakuan sa napakabilis na bilis ni Chin Fan habang ang ating bida ay nagkibit-balikat. Pinagpag ni Chin Fan ang kanyang mga balikat at taos-pusong pinuri si Hakuan, sinabing sa mga ordinaryong mortal, siya ay madaling nangunguna. Tumingala si Hakuan mula sa tubig at nag-atubili bago nagtanong kung paanong ang isang taong may ganoong nakakatakot na kapangyarihan ay maaaring maging parehong mahinang batang iyon noon. Inamin ni Hakuan na si Chin Fan ay parang isang ganap na naiibang tao ngayon, na nagtulak sa ating bida na umupo sa gilid ng pool ng may misteryosong ngiti. Iniabot ni Chin Fan ang kanyang kamay kay Hakuan at mahinahong sinabi na ituring lamang siya bilang isang lalaking gumapang pabalik mula sa impyerno. Bago pa maproseso ni Hakuan ang mga salitang yun, hinayla siya ni Chin Fan mula sa pool, ngunit biglang dumagsa ang isang grupo ng mga masisiglang schoolgirls sa kanila. Nagsiksikan ng mga babae sa paligid, nag-aalok ng mga bote ng tubig at nakikipagkaibigan, na nag-iwan kina Chin Fan at Hakuan na lubos na nabigla sa biglaang atensyon. Mabilis na kumalat ang tsismis sa mga estudyante, na nagsiwalat na si Chin Fan ay nanalo ng malaking halaga sa kasino at nakakuha ng suporta mula sa maalamat na pamilyang Ye. Nagkagulo ang mga fangirls sa kagwapuhan ng dalawang magagandang binatilyo na magkatabi, na nagpawis ng malamig sina Chin Fan at Hakuan sa awkward na sitwasyon, napalibutan at naiipit mula sa lahat ng panig ng mga masisiglang babae na nag-aanyaya sa kanila sa tanghalian. Halos hindi makalusot sina Chin Fan at Hakuan sa karamihan, nakulong sa napakalakas na yakap ng kanilang masisiglang babaeng kaklase, halos mabulunan sina Chin Fan at Hakuan sa labis na pagkabalisa. Nakalaya mula sa mga fangirls, ang dalawang binata ay tumakbo ng mabilis sa pool deck na nakasuot lamang ng kanilang swim trunks. Pinapanood mula sa itaas, ang batang dalaga ay sumimangot sa inis sa mga babaeng sumisigaw na bumalik ang dalawa. Nagreklamo siya na ang mga panatikong babae ay natakot kay Chin Fan bago pa niya siya maiimbita sa tanghalian. Habang ang kanyang lolo ay tumatawa sa kanyang kabataang selos, pinagmamasdan ang masiglang eksena sa campus, sina Yezu at ang matandang general ay mariing tumitig, binalaan na sinumang sumubok na sirain ang kapayapaang ito ay magbabayad ng kanilang buhay. Sa matalas na pandaman ng militar, agad na nakita ng matandang general ang isang kaina-hinalang anino na palihim na umaakyat sa hagdan sa di kalayuan. Samantala, isang grupo ng mga armadong mersenaryo ang nagmamadaling umakyat sa hagdan, kinukumpirma sa kanilang mga headset na sila ay kumikilos upang hulihin ang kanilang target ng buhay. Nang sumabog ang mga mersenaryo sa pinto ng silid-aralan, ang mahinahon at panunuyang boses ni Chin Fan ang bumati sa kanila mula sa loob. Casual na isinuot ni Chin Fan ang kanyang jacket kasama si Hakuan, biro ng ating bida na ang pagharap sa mga armadong mersenaryo ay mas madali kaysa tumakas sa mga fangirls. Isinara ng mga mersenaryo ang pinto at ngumisi ng may paghamak, casual na nagpaplanong patulugin si Chin Fan at kidnapin si Ye Hakuan para sa kanilang boss. Makalipas ang ilang sandali, narinig ang mga nakakatakot na hiyaw ng sakit at mabibigat na kalabog sa likod ng saradong pinto. Ang mga mersenaryo ay brutal na pinabagsak. Lumabas si Chin Fan mula sa silid na may tambak ng mga sugatang mersenaryo, sinabing ito ay isang biro lamang.
Pinuri niya ang disenteng husay sa laban ni Hakuan, at natanto niyang isang malaking grupo ng mga mersenaryo ang pumasok sa campus. Pinanood ni Chin Fan si Hakuan na tumawag sa kanyang security team upang simulan ang lockdown. Iginiit ni Chin Fan na kailangan nilang linisin ang lahat ng natitirang kaaway bago matapos ang lunch break upang manatili sa schedule ang mga afternoon sports events. Samantala, sa cafeteria ng paaralan, isa pang nakatagong mersenaryo ang sumusubaybay sa batang dalaga habang siya ay kumakain ng tanghalian mag-isa. Sumimangot ang batang dalaga dahil umalis ang kanyang pamilya para sa negosyo habang iniisip kung saan nagpunta si Chin Fan, namula siya habang ang kanyang isipan ay lumipad sa matipunong katawan ni Chin Fan, humanga sa kung gaano siya kalamas kumpara noong una silang nagkita. Umiling siya ng mariin upang alisin ang mga romantikong kaisipang yon, inilahad niya sa sarili na ang kanyang interes ay dahil nailigtas niya ang buhay ng kanyang lolo. Nagpasya siyang hanapin siya at kinuha ang kanyang telepono upang tawagan si Hakuan, sa pag-aakalang ang kanyang pinsan ay kasama ni Chin Fan. Habang nagtataka siya kung bakit hindi sumasagot si Hakuan, kinontak ng nakatagong mersenaryo ang kanyang koponan. Kinumpirma na ang batang dalaga ng pamilyang Ye ay lubos na nakabukod at handa ng hulihin, habang ang mersenaryo ay tumatanggap ng utos sa kanyang radyo at sinabihan ng kanyang leader na mag-ingat. Isang anino ang tahimik na bumaba sa kanyang likuran mula sa wala, bago pa siya makareaksyon, isang mabilis na hampas ang nagpatambas sa mersenaryo, naputol ang kanyang transmisyon. Samantala, sa gymnasium ng paaralan, isang nakakatakot na katahimikan ang bumabalot sa indoor basketball court. Tumingala sa matandang General Yezu na nanunood mula sa itaas na balkonahe, isang mahabang buhok na lalaki ang mayabang na tumawa sa katandaan ng patriarka. Ipinakilala bilang si Jian Long, isang martial artist sa tugatog ng Hidden Jin Realm, lumabas siya sa court kasama ang kanyang mga mersenaryo, kinutya ang pamilyang Ye. Galit na hiniling ni Yezo na malaman kung si Lia Shang ang nagpadala sa kanya bago matapos ang kanilang 10 taong kasunduan, ngunit panunuyang tinanong ni Jian Long kung sila ay nanginginig na sa takot. Inihanda ni Jian Long ang kanyang parang kukong kamay at nanumpa na pababayarin nila ang pamilyang Ye sa bawat utang mula sa nakakahiyang pagkatapon ng kanyang Panginoon 9 taon na ang nakalipas. Napaligiran ng mga armadong gwardya, sumigaw pabalik si Yezu na ang mga traidor na nagbenta ng kanilang bansa sa mga dayuhang kaaway ay hindi karapat-dapat na tumapak sa lupaing Chino. Hindi naapektuhan ng akusasyon, ikinibit ni Jian Long ang kanyang pagtataksil. Sinabing sila ay mga mersenaryo lamang na nagbebenta ng kanilang nakamamatay na kasanayan sa pinakamataas na nagbabayad. Sa likuran, ang mga nakatagong sniper ay nag-click ng kanilang mga scope, tinututukan ang mga pulang laser sight sa pamilyang Ye. Biglang, maraming pulang laser sight ang dumiretso sa mga katawan ng mga tauhan ni Jian Long. Tinanong ng matandang General Ye kung ang isang ligaw na aso ay nag-iisip na maaari itong tumahol sa kanyang harapan. Nakatayo ng naka-cross-arm sa balkonahe, ipinahayag ng matandang General Ye ng may ganap na autoridad na ang huwaksya ay pinuprotektahan ng kanyang angkan. Hindi natakot sa mga sniper, inilabas ni Jian Long ang kanyang radyo ng may masamang ngiti, ipinaalala sa kanila na ang lahat sa paaralang ito ay kasalukuyang hostage ng kanyang mga tauhan. Ipinagyabang niya na ang kanyang mga naka-infiltrate na tauhan ay handang patayin ang mga estudyante at alisin ang mga tagapagmana ng pamilyang Ye sa sandaling magbigay siya ng utos sa kanyang radyo. Sa pagkagulat ni Jian Long, hindi natarante si Yezu, malamig na hinamon ng mersenaryo na subukang ibigay ang utos na yun. Nagalit si Jian Long sa kanilang kumpiyansa at pinindot ang call button sa kanyang radyo upang mag-utos ng massacre. Ngunit tanging static na katahimikan ang narinig sa kabilang dulo. Sa halip na sumagot ang kanyang squad leaders, isang kakaibang mahinahong boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang walkie-talkie. Narinig ang mga yabag sa pasukan ng gym habang may nagsabi sa comms na ang huling boss na lamang ang natitira. Naglakad si Chin Fan sa court na nakabukas ang kanyang jacket, casual na binati sila habang hawak ang radyo ng mga mersenaryo, na nag-iwan kay Jian Long na lubhang natulala. Isang takot na mersenaryo ang nag-ulat na ang bawat squad sa buong campus ay nawala ng komunikasyon, na nag-iwan kay Jian Long sa labis na di paniniwala na ang lahat ng kanyang tauhan ay natanggal ng napakabilis. Tumingin pababa mula sa balkonahe, inihayag ni Yezu kay Jian Long na sinusubaybayan ng pamilyang Ye ang kanilang mga galaw mula sa sandaling tumawid sila sa hangganan, nagtakda ng bitag upang akitin sila,
Pumutok si Chin Fan ng kanyang mga buko at casual na idinagdag na ang paghahanap sa mga mersenaryo ay walang kahirap-hirap dahil ang mga martial artist ay parang mga nagniningas na hinlalaki sa mga ordinaryong estudyante habang si Hakuan ay nahuhuli ng pagod na pagod. Nanlaki ang mga mata ni Jianlong sa labis na takot habang natanto niyang ang high school kid na ito ay mag-isang hinanap at pinabagsak ang bawat unit ng mersenaryo sa buong campus, na nag-aalab ng nakakatakot na asul na aura sa kanyang katawan. Pumutok ang ating bida ng kanyang mga buko ng may ngisi, ipinahayag na ang pampainit ay opisyal ng tapos at tinanong kung si Jianlong ay talagang makapagbibigay sa kanya ng hamon.